Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo at pagkatapos ng pag-unlad ng Rebolusyong Industrial, pinalawak ng Britanya ang mga hangganan nito sa mga bansa sa mundo at naging pinakamalakas na imperyo na kilala sa kasaysayan. Ngunit nahaharap ito sa isang malaking problemang panlipunan, na siyang sistema ng uri sa mga indibidwal. At ang sistemang ito ay naghahati sa mga tao ayon sa kanilang uri sa lipunan. At dito nagpakita si Morold, at sa tulong ng kanyang mga kapatid na sina Alberto at Luis, sinubukan nilang gawin ang kanilang buong makakaya at baguhin ang sistemang ito upang matulungan ang mga mahihirap at maibalik ang kanilang mga karapatan na kinuha ng mga mayayaman mula sa kanila, kahit na mangangailangan ito ng pagdanak ng dugo. Sa kabilang banda, may isang maliit na bata na tumatakbo sa gitna ng nakakatakot na kapaligiran dahil sa kanyang takot sa isang asasin na nagtatangkang pumaslang sa kanya. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa magtago siya sa likod ng isa sa mga pader. Kaya, tumingin siya sa likuran niya upang makita kung hinahabol pa rin siya ng asasin or hindi na. Ngunit wala siyang nakitang sino man sa likuran niya. At sa sandaling tumingin siya sa harap niya, nakita niya ang asasin na iniunat ang kanyang kamay patungo sa kanya. Kinabukasan, nakaupo si Morold na nagbabasa ng balita at sinabi sa kanyang kapatid na si Luis na may 7 biktima sa ngayon. Natatakot ang mga residente ng lungsod sa serial assassin, at ang kriminal na ito ay target ang mga batang lalaki, at ang pulisya ngayon ay nasa problema dahil hindi nila nahuli ang kriminal sa lahat ng ito. Kaya sumagot ang kanyang kapatid na si Luis na tila walang ebidensya at bukod doon ay wala ang pulisya na maaaring magturo sa kanila sa kanya. Sinabi sa kanya ni Morold na mayroong malinaw na ebidensya sa harap nila, at ito ay naruroon dito sa artikulong ito. Sa pagtingin sa mga batang biktima at mga trabaho ng kanilang ama tulad ng nagbebenta ng relo or nagbebenta ng alahas or tagapag-alaga ng kabayo at panghuli ang mananahi, lahat sila ay may pagkakatulad, na kung saan ay madalas silang makitungo sa mga maharlika or sa mga nasa matataas na uri. Kaya ang kriminal ay hindi naghahanap ng paboritong biktima. Nasisiyahan siya sa mga batang nakikita niya sa paligid ng mga taong iyon. Sumagot ang kanyang kapatid na si Luis sa kanya. Ngunit ang isa sa mga biktima ay isang ulilang bata na nahuling natutulog sa mga kalye, bakit niya ito tatapusin? Sinabi sa kanya ni Morold na marahil ay nakikita siya ng asasin araw-araw. Naniniwala ako na ito ay isang matibay na palatandaan na magbibigay daan sa atin upang mahuli ang kriminal. Kasabay nito, bumaba ang kapatid ni Morold na si Alberto sa kanyang karwahe at pumunta sa tailor upang makiramay sa kanyang anak na nasawi. At pagpasok niya sa tindahan, sinalubong siya ng tailor at tinanong, paano kita matutulungan? Hindi pa tapos ang Amerikana na inorder mo. Kaya sinabi ni Alberto sa kanya, hindi ako pumunta rito para dyan, pumunta ako para makiramay para sa iyong anak. Kaya nalungkot ang lalaki at nagdalamhati para sa kanyang anak. Pagkatapos ay nagpatuloy si Alberto sa kanyang mga salita, mukhang labis kang nababagabag, dapat kang magpahinga. Kaya sumagot siya, ang aking trabaho ang tumutulong sa akin na alisin ang malungkot na mga iniisip sa loob ko. Ang aking anak ay tunay na isang masunurin at mabuting bata. Kung alam ko lang kung sino ang gumawa nito, tatapusin ko siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang panig, pinuntahan ni Morold ang batang tumutugtog ng musika sa gitna ng kalye upang mangolekta ng pera at sinabi sa kanya, gusto kitang makausap sandali. At pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa isang restaurant at nilibre ni Morold ang bata ng tanghalian. Kaya, tinanong siya ng bata, ano ang kailangan mo sa akin? Sumagot si Morold, tungkol sa instrumentong mayroon ka, mukhang hindi sa iyo diba? Nabigla ang bata at tumingin sa kanya. Ipinagpatuloy ni Morold ang kanyang pag-uusap. Bagamat ito ang iyong pinagkakakitaan, hindi mo alam kung paano ito tugtugin ng maayos. At sinabi sa kanya ng bata, tama ka, ito ay pagmamayari ng isang kaibigan ko na pinaslang sa harap ng aking mga mata. Kaya naman kinuha ko ang instrumento at minana ang kanyang gawa. Ngunit iniwan ko ang lugar kung saan siya tumutugtog noon at pumunta sa ibang lugar dahil natatakot ako para sa aking sarili. Kaya tinanong siya ni Morold, kung gayon saan nagtrabaho ang batang iyon. Sumagot ang bata na 2 kalye ang layo mula sa lugar kung saan mo ako natagpuan. Pumunta si Morold sa pinangyarihan ng krimen upang malaman kung paano pinaslang ang batang iyon at sinabi sa sarili na malamang na naespiya siya sa kanyang biktima. Kaya tumingin si Morold sa isang malaking gusali,
lalo na sa isang bintana na nakatanaw sa kalye, at napagtanto na ang asasin ay nagmamasid sa kanyang biktima mula roon. Maya-maya, umuwi si Morold at ikinwento sa kanyang kapatid na si Luis ang lahat ng nangyari. Kaya tinanong siya ng kanyang kapatid kung kanino ang gusaling iyon. Sumagot si Morold na ito ay isang club kung saan nagpupunta ang karamihan sa mga mayayaman. Pagkatapos ay pumasok ang kanilang kapatid na si Alberto sa kanila at ipinaalam sa kanila na ito ay isang kainahinala at masamang lugar, ngunit kilala niya ang maraming miyembro doon. Kaya tinanong ni Luis si Morold, sigurado ka bang naroon ang asasin? Sumagot si Morold, karamihan sa mga ebidensya ay humahantong sa atin doon. Kaya sinabi sa kanila ni Alberto na kung sakaling mangyari iyon, maaari tayong magbigay ng magandang pagkakataon upang hayaan ang Taylor na maghiganti. Pagkatapos noon, pumunta si Morold sa club at tinanong ang servant doon tungkol sa lalaking nakaupo sa tabi ng bintana. Kaya ipinaalam niya rito na isa siya sa mga nagtatag ng club. Kaya lumapit si Morold sa kanya at nagpakilala. Kaya tinanong siya ng lalaki, may gusto ka ba sa akin? Sumagot si Morold, gusto lang kitang makausap sandali. Itong suot mo ay pinatahi mo sa mananahi doon, di ba? At ang singsing mo rin ay galing sa nagtitinda ng alahas sa lugar na to. Humanga ang lalaki at sinabi sa kanya, matalas ang mata mo, paano mo nalaman na nakuha ko ang mga bagay na ito sa mga lugar na iyon? Sumagot si Morold, at naging interesado ka rin sa mga himig ng instrumentong pangmusika nitong mga nakaraang araw, mahilig ka bang pumaslang ng mga bata, di ba? Siya nga pala, bakit nagpakita ang mga palatandaan ng pagkalito sa iyong mukha? Tumayo ang lalaki at iniwan siya at naglakad palayo at sinabi sa kanya, pasensya na, may mahalaga akong appointment. Paglubog ng araw, naglalakad si Morold sa daan patungo sa kanyang tahanan. At kasabay nito, may isang tao sa likuran niya na nagmamasid sa kanya. Pagpasok pa lang ni Morold sa isang maliit na kalye, sinundan niya agad ito at nagulat na naharangan ang kalye at wala roon si Morold. At paglingon pa lang niya, nagulat siya sa kanya. Kaya sinabi sa kanya ni Morold, may nagsabi sa akin na sinusundan mo ako para malaman kung sino ako or may utos sa iyo na tapusin ako agad. Nagalit ang lalaki at lumapit sa kanya para saktan siya. Ngunit biglang sinugod siya ni Luis at itinutok ang kutsilyo sa leeg niya. Kaya sinabi sa kanya ni Morold, marami kaming tanong para sa iyo na gusto naming marinig mula sa iyo, ano sa tingin mo ang pag-uusapan natin sandali? Pagkatapos noon, sumakay si Morold sa karwahe at tumungo sa isang abandonadong lugar. At pagdating niya, nakatayo siya sa harap ng asasin habang nakatali. Kaya sinabi sa kanya ni Morold, humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa malupit na pamamaraan na ginamit namin sa pagdadala sa iyo rito. Gayunpaman, may isang lalaki na dumating dahil gusto kanyang makita mismo. At biglang pumasok ang Taylor sa harap niya. Kaya nagulat ang kriminal dahil nakita niya ang paghihiganti sa kanyang mga mata. Kaya hinugot ng Taylor ang gunting mula sa kanyang bulsa. Kaya sinabi sa kanya ni Morold, tapusin mo siya agad dahil ayaw kong maghintay ng matagal. At pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang Taylor na basang-basa sa dugo ng kriminal. Kaya lumapit si Morold sa kanya at binigyan siya ng panyo para mapunasan niya ang dugo sa sarili. Kinabukasan, sumakay si Morold sa tren kasama ang isa sa mga kasama niya at sinabi sa kanya, mukhang interesado ka sa karera ng kabayo. Nagbabasa ka ng isang pahayagan tungkol sa karera ng may matinding pokus. Kaya, sumagot siya, masasabi mong mahilig ako sa mga kabayo. Kahit ang asawa ko ay nagsabi sa akin na kung marami kang pera, ibibigay mo ang lahat sa mga kabayo. Kaya, iminungkahi ni Morold sa kanya na bigyan siya ng ilang payo sa karera, at sinabi sa kanya na malalaman ko kung aling kabayo ang mananalo sa karera dahil ang karera ng kabayo ay isang laro na maaari mong panalo kung susuriin mo ng tama ang mga magagamit na datos. Bumalik tayo sa nakaraan, at naglalakad si Alberto sa kanyang bahay. Kaya, tinawagan siya ng kanyang kapatid mula sa kanyang ama at ina at tinanong siya, saan ka pupunta? Kaya, sumagot siya na dapat akong pumunta sa ampunan. Kaya, sinabi niya sa kanya na ikaw ay isang napakakakaibang tao, paano ka pumupunta sa mga ampunan para sa mga ulila at mahihirap na bata? Palagi kang sinasadyang pumunta sa mga klase na mas mababa sa atin. Ito ay isang bagay na hindi dapat gawin nating mga maharlika. Taya ko ay napagod ka noong nakaraang linggo dahil sa isang impeksyon mula sa kanila,
ngunit hindi sumagot si Alberto at iniwan siya at naglakad palayo. Sumakay siya sa karwahe at sinabi sa sarili na kinasusuklaman ko ang mundong ito. Kinasusuklaman ko ang estado na nag-uuri ng mga tao ayon sa katayuan sa lipunan. At pagkatapos noon, dumating si Alberto sa ampunan at binati ang dalawang babaeng may pananagutan dito, at humingi ng tawad sa kanila na hindi siya nakapunta noong nakaraang linggo dahil may sakit siya. Kaya, sumagot ang isa sa kanila na hindi na kailangang humingi ng tawad. Sa kabutihang loob mo na pumunta ka rito dapat ay nagpapahinga ka na ngayon. Bigla niyang napansin ang isang batang babae na papunta sa isang maliit na bata at sinabi sa kanya na gusto kong basahin mo kasama ko ang librong dala ni Mr. Alberto. At ang nakakagulat ay ang batang ito ay si Morold at ang katabi niya ay si Luis. Kaya, sinabi ni Alberto na hindi ko pa nakikita ang dalawang ito dati. Kaya, sumagot ang supervisor, oo nga sumali sa amin ang dalawang ito noong nakaraang linggo. Ngunit ang mas maliit ay mukhang mahina at may sakit. Ngunit sa kabila nito, pareho silang marunong magbasa. At bukod doon, ang nakatatandang kapatid ay may sapat na kasanayan na nagpapatahimik sa mga matatanda. Nabalitaan ko na bago sila pumunta rito, madalas silang pumupunta sa library. Kaya, namangha si Alberto sa kanila. Pagkalipas ng ilang panahon, nakaupo ang ama ni Alberto sa isang salo-salo kasama ang kanyang mga kaibigan at isang babae sa mga nakaupo ang nagmungkahi na mag-ampun sila ng isang ulila, at sinabi sa kanya na ang gawaing ito ay magliligtas sa mga mahihirap na bata. Kaya, tumayo ang isa sa mga tao at sumang-ayon sa mungkahi at pinuri ang babae. Kaya, napilitan ang ama ni Alberto na sumang-ayon kahit ayaw niya. Kinabukasan, narinig ni Alberto ang pagtatalo sa pagitan ng kanyang ama at ina dahil gusto ng kanyang ama na mag-ampon ng isang ulilang bata at hindi sumang-ayon ang kanyang ina at sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama, ano ang ibig mong sabihin na gusto mong mag-ampon ng bata? Mayroon na tayong dalawa. Bukod doon, hindi natin alam kung saan nanggaling ang batang ito. Siguradong mga kaibigan mo sila diba? Kaya, umalis si Alberto at pumunta sa ampunan. Pagdating niya roon, napansin niya na mabilis na namulaklak ang mga bulaklak. Kaya, sumagot ang supervisor, ginawa ko ang sinabi sa akin ng bagong dating na bata. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nabasa na niya ito dati sa mga libro. At sa gabi, kinausap ni Alberto ang kanyang ama at hiniling sa kanya ng kanyang ama na pumili ng isang ulila mula sa ampunan dahil siya lang ang madalas pumupunta doon. At kinumpirma niya sa kanya na ang bata ay dapat magkaroon ng mabuting pag-uugali at hindi mapang-abala. Pagkatapos noon, muling pumunta si Alberto sa ampunan at narinig niya si Morold na gumagawa ng plano kasama ang ilang tao. Kaya, lumapit siya sa kanya at tinanong ito, parang may malaking bagay kang pinag-uusapan. Ngunit nang makita nila si Alberto, nagalit ang mga tao at binura ng isa sa kanila ang planong ginawa ni Morold at umalis sila. Kaya, sinabi ni Alberto kay Morold, tila naging guro ka na para sa maraming tao. Kaya, sumagot si Morold, ibinabahagi ko ang aking kaalaman para kumita ako ng pera or pagkain at sinusubukan kong mamuhay ng maayos at malayo sa pagnanakaw. Pagkalipas ng ilang panahon, habang papunta si Alberto sa kanyang karwahe upang umuwi, narinig niya ang dalawang taong nag-uusap tungkol sa isang pagnanakaw na nangyari sa isa sa mga maharlika. At narinig din niya ang kanilang pagkamangha na ang grupo ay perpektong nagplano ng operasyon at nagukay din ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Kaya, nagulat si Alberto at sumakay sa karwahe. Habang nasa daan, nabigla siya dahil narinig niya si Morold na nagsasalita tungkol sa mga tunnel pagdating niya. Kaya, mabilis siyang pumunta sa ampunan at tinanong ang dalawang supervisor tungkol sa lokasyon ng mga bata. Kaya, iginiya nila siya sa lugar at nagulat sila nang makita silang mabilis na umalis at narating ni Alberto ang lugar kung saan naroon ang mga bata partikular na si Morold at ang kanyang kapatid. Narito si Morold na nagsasabing ang mga maharlika ay nagsusuot ng mga bagong damit araw-araw at kumakain ng masasarap na pagkain at iyon ay dahil malaki ang kanilang naibigay sa bansa. Kaya naman kahanga-hanga ang mga maharlika. Kaya, sumagot ang isa sa mga bata ngunit may mga napakasamang maharlika. At ang bawat bata ay naglakas loob na nagsasabi na nagdurusa sila kasama ng mga maharlika. Sumagot si Morold sa kanila na tama ka. Kaya, ano ang mangyayari kung ang isa sa mga maharlika ay magalit sa atin? Sinabi ko na sa iyo noon kung ano ang dapat nating gawin. Kaya,
Lahat ng mga bata ay sabay-sabay na nagsasabi habang galit, labanan sila at tapusin sila at ibagsak ang masasamang Maharlika. Paulit-ulit nilang inuulit ang pangungusap na ito. Kaya, nagulat si Alberto at naisip na kung talagang maaalis nila ang mga Maharlika, magiging perpekto ang bansang ito. Pagkatapos noon, umuwi si Alberto at habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa kanyang silid, nabangga niya ang kanilang katulong at napansin niyang dumudugo ang mga kamay nito at nasasaktan siya. Kaya, labis siyang nagulat. Kaya, tinawagan siya ng kanyang kapatid at sinabihan, maaga kang umuwi ngayon. Kaya, tinanong siya ni Alberto, ano ang ginagawa mo? Kaya, sumagot siya habang may hawak na tinidor, dinidisiplina ko lang ang katulong. Sa katunayan, sinasaktan ko ang mga taong mas mababa ang uri kaysa sa akin. Hindi man lang nila alam kung paano gumawa ng masarap na tsaa. Kakausapin ko ang ating ama para tanggalin siya sa trabaho. Kaya, nagalit si Alberto sa kanya at pumunta sa kanyang silid at naisip ni Alberto ang mga salita ni Moral tungkol sa masasamang Maharlika at ang pag-uugali ng kanyang kapatid sa mga taong mas mababa sa kanya. Kaya, bigla siyang tumayo ng galit. Kinabukasan, pinuntahan ni Alberto si Moral at tinanong siya, ano ang gusto mong pag-usapan ko? Naibagsak natin ang masasamang Maharlika. Kaya, ngumiti si Moral at tinanong siya, tama ba ang narinig mo? Kaya, sumagot si Alberto, napakagandang lektura, ngunit ang pagiging laban pa rin sa mga Maharlika ay nangangahulugan na makikipagdigma ka sa estado. Magagawa mo bang labanan ang isang buong estado? Nanatiling tahimik si Moral ng ilang sandali at sinabi sa kanya, ito ang dapat kong gawin, ang ating buhay ay dapat na may parehong halaga. Lahat ng tao ay dapat tumanggap ng parehong kaligayahan. Ngunit sa kasamaang palad, sa isang bansang tulad nito, ang sistema ng uri ay isang sumpa sa mga tao. Dahil dito, ang mga puso ng mga tao ay napupuno ng puot at hinanakit. Sa kasong ito, kung aalisin natin ang mga Maharlika, ang mga puso ng mga tao ay magiging dalisay muli. Aalisin natin ang sumpa ng sistemang ito at tiyak na mapupunta tayo sa isang magandang bansa. At ngayon, ire-report mo ba ako? Dapat kang isang Maharlika at ayaw mong makakita ng ganito. Kasabay nito, nakatayo si Luis sa likuran ni Alberto na may hawak na kutsilyo dahil kung sasabihin niya kay Moral na isusumbong siya nito sa pulisya or kahit na isipin man lang na atakihin siya, mabilis niya itong tatapusin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit iminungkahi ni Alberto sa kanila na tumira sila kasama niya. Dinala niya sila sa bahay sa unang pagkakataon, ngunit pinigilan sila ng katulong sa bahay at sinabihan silang pumasok sa bahay mula sa likurang pinto, hindi mula sa pangunahing gate, dahil kung papasok sila ay madudumihan nila ang bahay gamit ang kanilang mga sapatos. Kaya, sinigawan siya ni Alberto at ipinaalam sa kanya na mula ngayon ay magiging miyembro na sila ng pamilya at inutusan siyang huwag na silang tretuhin muli ng walang galang. Pagkatapos noon, nakipagtalo ang ina ni Alberto sa kanyang ama at tinanong siya kung bakit dalawa ang dala niya. Sinabi mo sa akin na isa lang ang iyong dadalhin na uling-ulila. Kaya, sumagot siya na desisyon iyon ni Alberto sa huli. At kasabay nito, naririnig nilang tatlo ang pag-uusap na nangyayari sa labas. Kaya, sabi ng ina ni Alberto ngunit narinig ko na may sakit ang nakababatang kapatid. Kaya, nagsalita ang kapatid ni Alberto at sinabi sa kanila na ayaw niyang malantad sa impeksyon dahil sa kanyang pananaw, ang mga ulilang ito ay puno ng mga sakit. Kinagabihan, binati ng ginang na nagmungkahi na mag-ampun sila ng mga ulila ang ama ni Alberto at humanga siya rito matapos niyang palakihin ang dalawang ulila, hindi lang isa. Ngunit nagalit at labis na nalungkot ang ina. Kaya, sumagot ang ama na tungkulin nilang tulungan ang mga bata. Kaya, tinanong siya ng babae, nabalitaan ko na may sakit ang nakababatang kapatid at kailangan ng operasyon. Gagawin mo ba ito para sa kanya? Kaya, sumagot siya ayon sa mga salita ng doktor, mahalaga ang operasyong ito sa buhay ng bata dahil nabuhay siya ng mahirap at walang paggamot, ngunit ako ang gagawa ng operasyong ito para sa kanya at umaasa akong babalik siya tulad ng dati. Sa kabilang banda, nagising si Moral mula sa pagkakatulog dahil sa tunog ng sakit ng kanyang kapatid at nakita niya itong pinipigilan ang kanyang puso at labis na nagdurusa. Kaya, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, magdadala ako ng sinuman para tulungan ka ngayon. Kaya, sumagot siya, sandali lang, hindi na kailangan ito ay isang normal na pag-atake lamang.
Bigyan mo lang ako ng kaunting oras at mawawala rin ito ng kusa. Mas makabubuti kung mananatili ka sa tabi ko sa mga panahong tulad nito. Kinabukasan, dumaan si Morold sa ilang taong interesado sa karera ng kabayo at sinabi sa kanila kung aling kabayo ang mananalo. Kaya, nagulat ang mga taong ito dahil nakita nila ang isang batang lalaki na hinuhulaan ang tagumpay ng isa sa mga kabayo at tinanong nila ito, "Sigurado ka ba rito?" Kaya, sumagot siya, "Hindi ko ito makumpirma. Ngunit ang pagsusuri sa datos ay magpapakita sa atin na mananalo ang kabayong ito." Kaya, sinabi ng isa sa kanila, tama rin ang hula ng batang ito sa huling karera. Pagkatapos noon, lumayo siya at iniwan sila. Kaya, tinawagan siya ng isa sa mga nagtitinda ng bulaklak at humingi ng payo dahil mabilis na nalalanta ang mga bulaklak nito. Kaya, binigyan niya ito ng paraan para mapangalagaan ang mga bulaklak bago ito mabulok. Kaya, may isang taong lumapit sa kanya at nagpasalamat sa payo na ibinigay niya sa kanya para maalis ang mga daga at binigyan siya ng ilang biskwit na ginawa niya bilang pasasalamat. Kaya, kinuha ito ni Morold at nagpasalamat at biglang dumaan ang kanyang kapatid na si Alberto para ihatid siya at umuwi. Pagkapasok nila, sinabi ni Alberto sa kanya, "Nakikita kong mas tumataas ang iyong popularidad kaysa dati. May humingi ba sa iyo ng payo ngayon?" Kaya, sumagot siya, "Ngayon ay nagbigay ako ng payo tungkol sa karera ng kabayo at pagkalanta ng bulaklak." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Ipinagmamalaki kita dahil sa malaking kasikatan na ito, magkakaroon ka ng tunay na kayamanan paglaki mo. Dapat mong ipagpatuloy ang pagtulong sa mga taong katulad mo." Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila sa kanilang bahay. At nakita ni Morold ang kanyang kapatid na naglilinis ng bahay habang pagod ito. At tinanong siya, "Ano ang ginagawa mo? Dapat ay nagpapahinga ka na ngayon dahil sa iyong sakit." Kaya, lumapit sa kanila ang katulong sa bahay at sinabi sa kanila na maaari pa rin siyang magtrabaho at maglinis ng bahay, ngunit hindi iyon ang mahalaga. "Bakit ka sumakay sa karwahe ng pamilya nang walang pahintulot?" Kaya, sumagot si Alberto sa katulong, "Ako ang nagpahintulot sa kanya na sumakay kasama ko." Kaya, sinabi sa kanya ng katulong, "Alam kong napakabukas palad mo, ngunit dapat kang maglagay ng hangganan sa pagitan mo at ng dalawang ito or ikaw ay mapapahamak sa iyong mga magulang." Itinuro niya kay Morold ang kanyang mga salita at sinabi rito, "Alisin mo ang jacket na suot mo, paano ka nakakapagsuot ng ganito kamahal na damit at nakakalakad sa mga lansangan ng lungsod? Kamakailan lang ay isa ka lamang ulila sa ampunan, hindi ako makapaniwala na naglilingkod ako sa isang taong mas mababa ang uri kaysa sa akin." Kaya, sinigawan siya ni Alberto at sinabihan, "Napakawalang galang mo magsalita." Pagkalipas ng ilang panahon, tinawagan ng kapatid ni Alberto si Luis at hiniling na ipagtimpla siya ng tsaa. Kaya, pumunta si Luis at inihanda ang tsaa at ibinigay ito sa kanya. Kaya, kinuha ito ng kapatid ni Alberto at bago ito inumin ay inihagis niya ang tsaa sa lupa at tinanong siya, "Sa tingin mo ba ay iinom ako ng tsaa na ginawa ng isang taong kasing halaga mo, dahil sa iyo ngayon marumi ang carpet at malinis dapat ito ng iyong dila?" Kaya, nagalit at nalilito si Luis, hindi alam ang gagawin. Pumasok si Morold sa kanila at sinabi sa kanya na lilinisin niya ang carpet na ito. Kaya, tumawa ang kapatid ni Alberto at sinabi sa kanya na ang nakatatandang kapatid ay palaging pinapasan ang kapabayaan ng nakababatang kapatid. Ngunit hindi ako makapaniwala na ang mga taong kasing halaga mo ay may damdamin. Gayunpaman, dahil ikaw ang magpapasan ng parusa sa halip na siya, gusto kong disiplinahin mo siya para makasiguro akong hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Ito ang paraan ko ng pagtuturo sa mga taong mas mababa sa akin at kinuha ng kapatid ni Alberto ang tinidor at inihagis ito sa kanya, at sinabihan siyang dapat niya itong itusok sa kanyang kamay. Kaya, lumuhad si Morold at hinawakan ang tinidor at inilagay ang kanyang kamay sa mesa at itinusok ito sa kanyang sarili. Kaya, nagulat ang kapatid ni Alberto sa kanya dahil hindi siya makapaniwalang gagawin niya talaga ito. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Luis si Morold para gamutin ang sugat ni Morold at humingi ng tawad si Alberto sa kanya para sa ginawa ng kanyang kapatid at sinisisi ang kanyang sarili dahil kung naroon siya, wala sanang nangyari ng lahat ng ito. Kaya, sumagot si Morold, "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, wala kang kinalaman dito. Kailangan mo nang umalis dahil makikita ka ng mga magulang mo rito at magdudulot iyon sa iyo ng malaking problema."
Sa gabi, tinanong ni Luis ang kanyang kapatid bago sila matulog, bakit tayo inimbitahan ni Alberto sa kanyang bahay? Tungkulin ba ito ng mga maharlika or nakikiramay siya sa mga may sakit? Tunay ngang tinulungan niya tayo, ngunit ano ang gusto niya mula sa atin bilang kapalit? Kaya sumagot si Moral, maghintay muna tayo ng kaunti at tingnan kung ano ang gusto niya mula sa atin. Bagamat nahuhulaan ko kung ano ang iniisip niya. Kinabukasan, magkakasamang kumakain ng almusal ang pamilya ni Alberto. At sinabi ng ina sa kapatid ni Alberto, malapit na namin kayong i-enroll sa kolehiyo ng sining. Kailangan mong magtuon sa iyong pag-aaral ng higit pa sa ngayon. Kaya sumagot siya, hindi ako makapag-focus ng maayos dahil sa mga daga na ito. Hindi ko alam kung ano ang maaaring gawin nila sa akin kung wala ako sa kanila. Kaya sinabi ng ina sa ama, matagal na panahon na ang lumipas, kailangan na nating palayasin ang dalawang ito ngayon. Matapos gumaling ang nakababatang kapatid mula sa sakit, wala nang magagalit pa. Kaya sumagot siya, hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Ako ang magiging pinaka-aatakihin ng lahat. Kaya iminungkahi ng ina sa kanila na ilagay sila sa gulo at pagkatapos ay iulat sila sa pulisya. Kaya ngumiti ang kapatid ni Alberto dahil may naisip siyang ideya. Kaya sinabi ng ama sa kapatid ni Alberto, siya nga pala, kahapon habang papasok ako sa aking sasakyan, nagpasalamat sa akin ang isa sa mga nagtitinda. Nagtrabaho ka ba ng kawang-gawa kamakailan? Kaya sumagot siya, syempre hindi, maaring may ibang tao silang tinutukoy. Hindi ako kailanman makikipag-usap sa isang taong nasa ibaba ko, marumi sila at mabaho. Kaya sinabihan sila ng ina na tumigil sa pag-uusap at ipagpatuloy ang kanilang pagkain. Kaya hinampas ni Alberto ang mesa at kaya tinanong siya ng kanyang ina, may problema ba sa iyo? Kakaiba ang iyong kinikilos nitong mga nakaraang araw. Ngunit hindi siya sumagot sa kanila at umalis at naglakad palayo. Kaya sinabi ni Alberto sa kanyang sarili, ayokong makipag-usap sa iyo or marinig ang iyong mga boses, ni ayaw kong tingnan ang iyong mga mukha. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito at sa buong mundo. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong magagawa. Sa gabi, pumasok ang kapatid ni Alberto sa silid ni Moral at ng kanyang kapatid at binuksan ang kanilang drawer. Ngunit nagpakita si Moral sa likuran niya at tinanong siya, anong ginagawa mo rito? Kaya nagulat ang kapatid ni Alberto at sinabi sa kanya, dapat ay natutulog ka na ngayon. At itinaas ang kumot mula sa kama upang tingnan kung sino ang natutulog sa kanilang lugar at nalaman na mga unan lamang ang kanilang inilagay. Kaya sumagot siya, nakakatipid ako rito sa abala ng paglipat ng iyong bangkay. Kaya tinanong niya ito, ano ang pinag-uusapan mo? Kaya sinabi niya sa kanya, pumunta ka rito para itago ang mga bagay na ito sa drawer. Pagkatapos ay magkunwari na natagpuan mo ang mga ito sa amin nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay maaari mo kaming akusahan ng pagnanakaw at palayasin kami. Kaya't pumunta si Moral at kumuha ng isang upuan at binasag ito ng malakas sa sahig at kumuha ng isang basag na piraso ng kahoy mula rito. Kaya natakot ang kapatid ni Alberto at tinanong siya, tatapusin mo na ba ako ngayon? Kaya sumagot siya, hindi ako ang papaslang sa iyo. At pumasok si Alberto at kinuha ang kahoy mula sa kanya. Kaya tinanong siya ng kanyang kapatid, ano ang gagawin mo sa akin, magkapamilya tayo at magkadugo pa nga tayo. Kaya't sinigawan siya ni Alberto at sinabing, tama na, sa tuwing naiisip kong dumadaloy ang dugo mo sa aking mga ugat, parang gusto kong samuka. Kinamumuhian kita, ang pamilya, at ang buong lipunan. Babaguhin ko ang lahat ng ito simula ngayon. Hindi ko kailangan ng isang katulad mo sa mundo ko. At sinugod siya ni Alberto at tinusok ng kahoy. Pagkatapos noon, sinabi ni Moral sa kanyang kapatid at kay Alberto, pupunta tayo ngayon at bubuksan ang mga air pump sa buong bahay dahil ang pinakamahalaga ay walang maghinala sa atin. Dapat nating ituring na isang natural na aksidente lamang ito at alisin ang anumang ebidensya laban sa atin, dahil ang gas ang pinakamahusay na paraan para mabilis na kumalat ang apoy sa buong bahay. At pagkatapos nila, nagtago sila sa isang silid na nakahiwalay sa bahay. Sinabi sa kanila ni Moral na ang lugar na ito ay ligtas, ibig sabihin ay hindi sila makakarating doon sa pagtagas ng gas. At ngayon ay maghihintay sila ng kaunti hanggang sa kumalat ang gas kahit saan. Bigla, isang napakalaking pagsabog ang nangyari at nasunog ang buong bahay mula simula hanggang katapusan.
Kaya umalis silang tatlo sa lugar at mabilis na naglakad bago pa kumalat ang apoy ng higit pa doon at mapaslang din sila. Ngunit huminto si Luis sa kanyang lugar at kumuha ng isang nasusunog na piraso ng kahoy at inilagay ito sa kanyang mukha. Kaya nagulat si Morold at tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Kaya sumagot siya na ito ang pinakamahusay na solusyon upang walang makapansin na tayo ang nagsunog ng bahay. Pagkatapos noon, lumabas silang tatlo sa bahay kasama ang mga bumbero. Kaya isa sa kanila ang humingi ng ambulansya at isa pa ang lumapit sa kanila at nagtanong kung sino ka. Kaya sumagot si Alberto, "Ako si Alberto at sila ang aking mga kapatid na sina Morold at Luis." At bumalik tayo sa kasalukuyan. Nang panahong iyon, isa sa mga manggagawa ang tumayo sa harap ng isang maharlika at sinabi sa kanya, "Ang anak ko ay may sakit at may napakataas na lagnat at nahihirapan din siyang huminga, tulungan mo po ang anak ko." Kaya tinanong niya ito, "Bakit kayo nag-iingay? Pumunta kayo sa doktor ng nayon para magamot niya ito." Kaya sumagot ang manggagawa, "Ngunit hindi available ang doktor ng nayon dahil sa kasal ng kanyang anak na babae ngayon kung papayagan niyo lang akong magpatingin sa inyong personal na doktor." Kaya sinabi niya sa kanya, "Gusto niyo po bang gamutin ko ang anak ninyo gamit ang aking pribadong doktor?" Kaya ipinaalam sa kanya ng manggagawa na kung hindi magagamot ang kanyang anak, maaaring masawi siya. Kaya tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung masawi siya. Kaya nagulat ang manggagawa at nagpatuloy ang maharlika sa kanyang pagsasalita. "Wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa mga hamak na taong katulad mo. Nagtatrabaho ka rito bilang hardinero sa aking bahay, ngunit kung patuloy mo akong guguluhin ng ganito, baka tanggalin kita sa trabaho." Kaya sumigaw at nagmakaawa ang asawa ng manggagawa, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Kaya't galit na tiningnan siya ng asawa habang umiiyak. Pagkalipas ng ilang panahon, bumaba si Morold sa tren at pumunta sa isang nayon doon upang magtrabaho bilang guro ng matematika sa universidad, at nagtanong sa isang matandang babaeng nagtitinda ng mga gulay tungkol sa isang bahay. At nagkataon, ang ina ng bata na nagmamakaawa sa maharlika na tulungan sila ay nakatayo sa tabi niya. Kaya sinabi sa kanya ng matandang babae na dahil hinahanap mo ang bahay na iyon, ikaw siguro ang guro ng matematika na magtatrabaho rito. Kaya't sumagot siya ng may pagtataka ng oo, ngunit paano mo nalaman? Kaya't sumagot ang babae na nasa nayon ka na ngayon. Nang may dumating na estranghero dito, alam namin ang lahat tungkol sa kanya bukod sa ikaw ay isang maharlika. Kaya't tumayo ang ina ng bata at tumingin kay Morold ng galit, ngunit sa huli ay umalis siya at naglakad palayo. Kaya't sinabi sa kanya ng matandang babae na dapat niyang tanggapin ang ugali ng babaeng iyon dahil labis niyang kinamumuhian ang mga maharlika, dahil hinayaan ng pinuno ng nayon na masawi ang kanyang nag-iisang anak na lalaki nang hindi ito ginagamot. Pagkatapos nito, pumunta si Morold sa kanyang bahay sa nayon at tinanong siya ni Luis, "Bakit ka nahuli?" Kaya, sumagot siya, "Naglalakad ako sa mga kalye ng nayon, pero naligaw ako." Kaya, iminungkahi ng kanyang kapatid na ipagtimpla siya ng tsaa. Maya-maya, umupo si Morold sa upuan at uminom ng tsaa, at sinabing, "Parang bumalik na naman ako sa aking tahanan." Kaya, sinabi sa kanya ni Luis, "Siya nga pala, may nag-iwan nitong papel para sa iyo." Kaya, kinuha ito ni Morold at binasa at natagpuan ito bilang isang imbitasyon mula sa pinuno ng nayon na kumain kasama niya. Kaya, sabi ni Morold, "Sige, aalis na tayong tatlo." Sa gabi, pumunta sila sa pinuno ng nayon na mainit silang tinanggap at pinasalamatan sa pagtanggap sa kanyang imbitasyon. Kaya ipinaalala sa kanya ng katulong na oras na para sa kanyang gamot. Kaya tinanong siya ni Luis, "May sakit ka ba?" Kaya sumagot siya, "Oo, mayroon akong ilang maliliit na problema sa puso, ngunit walang dahilan para mag-alala hanggat mayroon akong gamot na ito. Ang gamot na ito ay dapat na panlunas sa masalaria, ngunit sinabi sa akin ng aking doktor na epektibo ito laban sa mga sakit sa puso. At siya nga pala, ito ay gawa sa isang halaman sa aking hardin." Kaya tinanong siya ni Luis, "Mahilig ka ba sa paghahalaman?" Kaya sumagot siya, "Sa totoo lang, ang pagkolekta ng mga bihirang halaman ay isang libangan ko. Ano sa palagay mo kung sumama ka sa akin para makita ang hardin ko?" Pagkatapos noon, isinama niya sila sa hardin at sinabi sa kanila na ang mga halamang nakolekta rito ay may iba't ibang kapaligiran at iba't ibang paraan ng paglaki, at sa kabila noon, lahat sila ay bihira.
At habang sila ay naglalakad, napansin ni Morild ang isang manggagawang nagtatrabaho sa hardin na mukhang malungkot at nababagabag. Kaya, sinabi ni Morild sa pinuno, naniniwala ako na ang lahat ng mga halamang ito ay nangangailangan ng maraming manggagawa upang alagaan ang mga ito. Kaya, sumagot siya, tama ka, ngunit mayroon akong isang mahusay na manggagawa na nagtatrabaho ng mag-isa dito. At inaasikaso niya ang lahat. Siya nga pala, ano sa palagay mo ang pagkakaroon ng tea party dito sa ibang pagkakataon? Sa kabilang banda, bumalik ang manggagawa sa kanyang bahay at napansin na ang kanyang asawa ay naghahanda ng hapunan para sa 3 tao. Kaya tinanong niya ito, anong ginagawa mo? May iba pa bang nakatira dito bukod sa atin? Kaya sumagot ang babae, na naginip ako habang natutulog na ang ating anak ay umiiyak dahil nagugutom siya. Kaya nagalit ang kanyang asawa at sinabi sa kanya na ang kanyang ginagawa ay walang silbi at dapat niyang tanggapin ang katotohanan. Kinabukasan ng gabi, pumunta si Morild at umupo kasama ang manggagawa. Kaya tinanong niya ito, sino ka? Kaya sumagot siya, ako si Morild at pumunta ako rito kanina para magturo ng matematika sa universidad. Kaya't nagtanong siyang muli, ano ang gusto ng isang taong katulad mo mula sa akin? Kaya't sumagot siya, nakita kita sa hardin ng pinuno at naniniwala akong hindi madaling trabaho ang pag-aalaga sa lahat ng mga pambihirang uri na ito. Tunay kang isang kahangahangang tao, ngunit bakit ang isang taong may kasanayan sa iyo ay hindi nagtatrabaho sa malalaking hardin ng London? Kaya't sumagot siya, minana ko ang trabahong ito dito mula sa aking ama at lolo, at nangangahulugan ito na dapat akong maging katulad nila. Dito ako ipinanganak at dito rin ako masasawi at ito ang buhay na ating ginagalawan. Kaya't sinabi niya sa kanya, siya nga pala, nabalitaan ko ang tungkol sa insidente ng iyong anak, at tila hindi pa nakakalimutan ng iyong asawa ang pagkasawi ng iyong anak. Hindi ba dapat ay nasa tabi ka niya sa ganitong oras? Kaya't sinigawan siya ng lalaki at sinabi sa kanya na wala siyang pakialam dito. Ang presensya ko sa tabi niya ay walang maitutulong at kinamumuhian niya ang pinuno at kinamumuhian din niya ako dahil wala akong kapangyarihang gumawa ng kahit ano. Kaya't sumagot si Morild, hindi ka walang kapangyarihang gumawa ng kahit ano, wala ka lang ginawa. Kaya't nagtanong ang lalaki, kung gayon, ano ang dapat kong gawin noong panahong iyon? Ano ang dapat kong gawin para mailigtas ang anak ko? At biglang tiningnan ng manggagawa ang kanyang kamay at napagtanto na dapat niyang tapusin ang pinuno. Kaya sinabi ni Morild sa kanya, bukod sa aking trabaho bilang isang guro sa matematika, nagbibigay din ako ng mga konsultasyon sa mga bagay na tulad nito. Maaari kitang bigyan ng ilang payo na makikinabang ka. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Morild at ang kanyang mga kapatid sa pinuno ng nayon dahil inimbitahan sila nito sa isang tea party sa kanyang hardin. At napansin ng pinuno na may hawak si Luis sa kanyang kamay. Kaya sinabi ni Morild sa kanya, sa palagay ko ay hindi nararapat na bisitahin ka ng walang dala. Kaya nagdala kami sa iyo ng isang simpleng regalo. Pagkatapos nito, dinala sila ng pinuno sa hardin at tinanong sila, anong uri ng panghimagas ito? Parang jam na karaniwan kong kinakain. Kaya kinain ito ng pinuno at nagustuhan niya ito ng husto, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Kaya sumagot si Morild, ito ay isang prutas na tinatawag na suha. Kaya nagulat ang pinuno at sinabi sa kanila na mayroon siyang puno nito at inakala niyang pangdekorasyon lamang ito. Kaya sinabi sa kanya ni Luis, ano ang palagay mo sa pag-inom nito bilang katas? Sa tingin ko ay mas makakabuti ito. Kaya pumayag ang pinuno at pinapiga ang prutas sa manggagawa at sa kanyang asawa. Habang hinihiwa ng asawa ng manggagawa ang prutas, sandali siyang tumigil at tiningnan ang kutsilyo at lumapit sa pinuno at itinaas ito sa kanya. Kaya bumagsak sa lupa ang pinuno dahil sa takot at tinanong siya, anong ginagawa mo? Ngunit bago pa niya ito ma-take, sinunggaban siya ng manggagawa. At sumigaw ang ina ng bata sa pinuno at sinabi sa kanya na tatapusin niya ito dahil hinayaan niyang masawi ang kanyang anak. Bigla, nakaramdam ng sakit sa katawan ang pinuno. Kaya, pumunta si Morild at mabilis na binigyan siya ng kanyang gamot. At lumapit ang manggagawa sa kanya at binigyan siya ng katas ng prutas na inihanda niya at humingi ng tawad sa kanya para sa ginawa ng kanyang asawa. Kaya, nagalit sa kanya ang pinuno at sinabi sa kanya na siya at ang kanyang asawa ay tatanggalin sa trabaho at nagbanta na tatawag siya ng pulisya. Pagkaraan ng ilang sandali,
At pagkatapos umalis ang manggagawa at ang kanyang asawa, galit pa rin ang pinuno at sinabing, itinutok ng babaeng iyon ang kutsilyo sa mukha ko, hindi ko matiis ang maruming uri na ito. At biglang nakaramdam ang pinuno ng kakaiba at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Kaya tinanong siya ni Morold, hindi mo ba alam kung ano ang nangyari? Ang sangkap na matatagpuan sa suha ay nakakaapekto sa paggana ng iyong gamot at nagdudulot ng matinding pagbaba ng presyon ng dugo. Kaya tinanong siya ng pinuno, kaya planado ang lahat ng ito. Kaya sumagot si Morold, ginawa ko ang lahat ng ito nang hilingin sa akin ng manggagawa. At pagkatapos ay nasawi ang pinuno. Kinabukasan, pumunta si Morold at ang kanyang mga kapatid sa manggagawa at sa kanyang asawa upang magpaalam dahil sila ay naglalakbay. At sinabi sa kanya ni Alberto, nagpadala ako sa iyo ng sulat kahapon dahil nakahanap ako sa iyo at sa iyong asawa ng trabaho sa isang hardin na mas malaki kaysa dito. Kaya sumagot siya, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. At pagkatapos noon, umalis sila. Pagkaraan ng ilang panahon, may isang mahirap na lalaki na nakaupo sa ilalim ng tulay, at bigla niyang narinig ang tunog ng pag-awit at nakita niya ang isang babae na sumasayaw habang kumakanta, at pagkatapos ay tumilapon ang babae mula sa tuktok ng tulay at nalunod sa tubig. Kaya labis na nagulat ang lalaki. Kinabukasan, nakaupo si Morold at nagpapaliwanag sa mga estudyante, at pagkatapos niya, tinanong niya ang mga estudyante kung mayroon silang ibang gusto, ngunit napansin niya na may isang estudyanteng lumiban ngayon. Kaya tinanong sila ni Morold tungkol sa kanilang kaibigan dahil ilang araw na itong lumiban. Kaya't kinakabahang sumagot ang isa sa mga estudyante, may sipon ang kaklase ko at nananatili sa dorm para magpahinga. Kaya't sinabi sa kanya ni Morold, sige, bibisitahin ko siya pagkatapos ng klase. Kaya't lalong kinabahan ang estudyante at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil siya ang kanyang kasama sa bahay at inaalagaan siya. Pagkatapos nito, pumunta ang estudyante sa kanyang dorm at tinanong ang sarili, nasaan kaya ang kaklase ko? At biglang bumahing at sinabing, mukhang ako ang sinipon. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pagkatok sa pinto. Kaya't binuksan niya ito at nagulat siya kay Professor Morold. Kaya't sinabi sa kanya ni Morold, malakas ang pagbahing mo kanina at narinig ko ito mula sa likod ng pinto. Malamang ay sinisipon ka habang inaalagaan mo ang iyong kaklase, di ba? At pumunta si Morold sa kama ng kanyang kaklase at inilagay ang kanyang kamay dito at sinabi sa kanya, matagal nang hindi natutulugan ang kama na ito. Mas makabubuti kung magsalita ka ng mabilis dahil mas galit ako kaysa sa inaasahan mo, kaya't natakot ng husto ang estudyante. Pagkatapos noon, umupo ang estudyante at sinabi kay Morold na ang kanyang kaklase ay hindi bumabalik sa dorm sa loob ng 3 araw at dati siyang palihim na lumalabas sa gabi sa likod ng supervisor ng dorm at dapat ay babalik muli sa umaga, ngunit hindi pa ito bumabalik ng ilang panahon. At sinabi niya sa kanya na kaya ako nag-alala. Kaya, pumunta ako sa lugar kung saan nagtatrabaho ang babaeng mahal niya dahil pumupunta siya roon araw-araw para bisitahin ito. Ngunit nang pumunta ako, sinabuyan ako ng tubig ng may-ari ng lugar at pinalayas ako. Kaya, sumagot si Morold, mukhang sinisipon ka dahil dyan, at tiyak na ang malupit na pagtanggap na iyon ay may mga nakaraang problema sa likod nito, tama ba? Kaya sumagot ang estudyante, ang aking kaklase ay maraming pabaya na gawain, ngunit siya ay isang mabuting tao, at kung siya ay nasangkot sa anumang uri ng gulo, responsibilidad kong kumilos at gawin ang lahat upang iligtas siya. Kaya ngumiti si Morold at sinabihan siyang umalis. Mahalaga sa kanya ang kanyang mga kaklase at pagkatapos ay nagpaalam siya at umalis. Habang naglalakad si Morold, may nakasalubong siya mula sa administrasyon ng unibersidad. Kaya tinanong niya ito, may problema ba sa mga estudyante? Nakita kitang pababa mula sa dormitoryo ng mga estudyante. Kaya sumagot siya, wala. Mayroon lang akong estudyante na lumiban ng 3 araw at kaya pinuntahan ko siya para bisitahin. Ngunit wala siya sa kanyang silid ayon sa estudyanteng nakatira kasama niya. Kaya sinabi niya rito, huwag mo siyang alalahanin. Kaya iminungkahi ni Morold na tawagan nila ang pulisya. Kaya sumagot siya, hindi, huwag, dahil ang estudyanteng iyon ay mula sa Maharlika. Kaya naniniwala ako na ang pag-uulat sa pulisya ay maaaring negatibong makaapekto sa pamilya. Kaya tinanong siya ni Morold, kaya iiwan na lang ba natin ang bagay na ito ng ganito?
Kaya sinabi niya sa kanya, huwag kang mag-alala, ako mismo ang maghahanap sa kanya ng may lubos na paglilihim. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Morold at nagpa siya na pupunta siya sa lugar kung saan dating naninirahan ang nawawalang estudyante. At pagpasok niya, sinabi sa kanya ng may-ari ng lugar na hindi pa sila nagbubukas. Ngunit sinabi sa kanya ni Morold, hindi ako nandito para dyan. Pumunta ako para makipag-usap sa iyo sandali, at binigyan siya ng barya. Kaya pumayag siya at kaya tinanong niya siya, isa ka bang mamamahayag? Kaya sumagot siya, hindi, isa akong guro ng matematika sa universidad dito at mayroon akong estudyante na nawawala ng 3 araw. At sinabihan ako na madalas siyang pumunta rito noon. Kaya nalaman ko kung sino ang babaeng mahal niya. Kaya sinabi sa kanya ng may-ari ng lugar na may isang mabait at magandang babae na nagtatrabaho rito at nakangiti siya at minahal siya ng lahat, at naging sikat siya sa mga tao dahil sa kanyang kakaibang sayaw. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang araw na nasawi siya, at noong panahong iyon ay may isang taong nakatira sa ilalim ng tulay na nagkwento sa amin kung ano ang nangyari. Ang babaeng iyon at ang estudyante mo ay nagmahalan, ngunit siya ay mula sa mataas na uri hindi tulad namin, at sa kabila noon, nag-propose ang estudyante sa kanya. Noong una ay sinubukan ko siyang pigilan, ngunit sinabi niya sa akin na buntis siya, at nakita ko rin siyang napakasaya, kaya hindi ko siya mapigilan. Ngunit ilang panahon na ang nakalipas, isang kakaibang tao ang nagpakita. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa kanya. Ngunit napagpasyahan kong iniwan siya ng estudyante, at sa kabila nito, hindi siya sumuko at sinabing palalakihin niya ang bata ng mag-isa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Kaya, sinabi ni Morold sa kanya, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapaalala sa iyo ng kwentong ito, ngunit nakinabang ako sa pag-upo kasama ka. Ipinapangako ko sa iyo na susubukan kong gawin ang aking makakaya upang maibalik siya sa dati. Sa kabilang banda, may isang taong nagtatanong sa kanyang assistant tungkol sa estudyanteng iniwan niya bilang isang trust. Kaya, sumagot siya na nasa likod siya ng pintong iyon. Kaya, pumasok ang kakaibang tao at tinanong siya, mas maayos ba ang pakiramdam mo ngayon? Kaya, itinaas ng estudyante ang kanyang ulo at inisip ang babaeng mahal niya. Kaya sumagot siya, sa kasamaang palad, ang babaeng mahal mo ay nahulog sa ilog at nasawi. Dapat kang manatili rito hanggang sa gumaling ka mula sa iyong mga sugat sa emosyon. At ang nakakagulat ay ang taong ito ay ang taong tumayo kasama si Morold noong umaga at kinausap siya. Kasabay nito, umuwi si Morold at hiniling kay Luis na magpadala ng mensahe sa kanyang mga kaibigan na isinasama niya sa mga pangunahing misyon. At ipinadala nga sa kanya ni Luis ang mensahe. Kinabukasan, sinalubong ni Morold ang dalawang iyon. At isa sa kanila na nagngangalang Moreno ay nagtanong sa kanya, ano ang dahilan kung bakit mo kami tinawag muli? Kaya sumagot siya, huwag kang mag-alala, malalaman mo rin ang lahat sa takdang panahon. Siya nga pala, sigurado akong magaling ka pa rin sa paggamit ng iyong sandata. Kaya ngumiti si Moreno, at pumasok ang isa pang tao na nagngangalang Freddy. Kaya tinanong siya ni Morold, ginawa mo ba ang sinabi ko sa iyo? Kaya sumagot siya, oo. Wala sa ospital ang estudyante, kundi nasa isa sa mga bahay aliwan. Sigurado akong wala siyang malay dahil sa dami ng opyo na nainom niya. Kaya sinabi ni Morold sa kanila, handa na ang lahat at parurusahan natin ang ilang tao. Sa gabi, ang nawawalang estudyante ay nakaupo sa isa sa mga bangko sa harap ng tulay kung saan nasawi ang kanyang kasintahan. At tinanong niya ang sarili, nasaan ako? At biglang tinawag siya ng lalaki mula sa administrasyon ng unibersidad at tinanong, ikaw ba ang nagpapunta sa akin dito? At ano ang kahulugan ng sulat na ipinadala mo sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para burahin ang mga bakas ng krimen? Paano ka nga nakaalis sa silid na iniwan ko sa iyo? Kaya nalito ang estudyante dahil wala siyang maintindihan. Kaya tinanong niya itong muli, paano mo nagawang mabuntis ang isang babae mula sa mahihirap na uri? Kawalang ingat mo iyon at ginawa ko ang lahat ng ito para maalis siya. Dapat ay galing ka sa Maharlika, hindi para mahalin ang isang mababang babae. At habang sila ay nag-uusap, biglang lumabas ang babae mula sa tubig at naglakad patungo sa kanila. Kaya't labis na nagulat ang lalaki at sinabi sa kanya, binigyan kita ng maraming opyo at nilunod kita sa ilog, paano ka pa nabubuhay? Biglang nagpakita si Morold at sumagot, sa wakas,
narinig namin ang pag-amin na ito mula sa iyo. At tinanggal ng babae ang maskarang suot niya. At lumabas na si Freddy ay nagbalat kayo bilang ang babae. Kaya't labis na nagulat ang lalaki at tinanong siya, ikaw ang tumawag sa akin dito. Kaya't sumagot si Morold, oo, ako ang nagplano ng lahat. At nang imbestigahan kita, natuklasan kong nagmamay-ari ka ng ilang ospital at mga apartment sa Bahay Aliwan. At natuklasan ko rin na kumukuha ka ng maraming opyo sa kadahilan ng nagpapagamot ka at pagkatapos ay ibinibigay mo ito sa mga anak ng mga maharlika, at pagkatapos ay humihingi ka ng pera sa kanilang mga ama para hindi mo sabihin kahit kanino. Para bang sinindihan mo ang apoy at pagkatapos ay inapula mo itong muli. Kaya't tumawa ang lalaki at sumagot, dahil alam mo na ang lahat ng ito, bakit hindi mo ako isinumbong sa pulisya? Kaya sinabi niya sa kanya, hindi ko gagawin iyan dahil alam kong may impluwensya ka sa pulisya. Ipapatikim ko sa iyo ang kasalanan ng babaeng pinaslang mo. Pasasayawin kita at saka itatapon ang sarili mo sa dagat. At biglang pinaputukan siya ni Moreno mula sa malayo gamit ang kanyang sandata, ngunit pinaputukan niya ito sa paligid niya para makaiwas ang lalaki, at nagawa niya itong pasayawin gaya ng gusto ni Morold. At habang sinusubukang iwasan ng lalaki ang mga bala, nahulog siya mula sa tuktok ng tulay papunta sa ilog. Kaya umiyak ang estudyante dahil sa nangyari sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ilang sandali pa at sa isang lugar, may isang lalaking tumatakbo habang natatakot dahil may mga asong humahabol sa kanya, at sinubukan ng lalaking ito na tumakas mula sa kanila, ngunit hindi niya alam kung paano. At kasabay nito, may isang kakaibang lalaki na nakatayo sa malayo na pinapanood siya, nakatutok ang kanyang rifle sa kanya at naghihintay ng tamang sandali, at bigla niya itong pinaputukan at pinaslang. Sa kabilang banda, si Morold ay nagpupulong kasama ang kanyang mga kapatid, kasama din sina Moreno at Freddy, at sinabi niya sa kanila na matagal niya nang iniisip ang dahilan ng kawalan ng balanse ng bansa, at tiyak na ang pangunahing dahilan ng kawalan ng balanseng ito ay ang sistema ng uri, kaya nga dapat nila itong sirain. Kaya tinanong siya ni Moreno kung sino ang ating lalabanan or paano natin ito gagawin. Kaya sumagot siya na hindi magbabago ng ganoon kabilis ang sistemang ito. Gayunpaman, maaari natin itong simulan na sirain. Maaari rin nating gawing lungsod na puno ng krimen ang London. Kaya lahat sila ay nagulat, at sinabihan siya ni Moreno na maghintay at magpaliwanag pa upang maunawaan natin kung paano haantong ang gayong layunin sa pagpapabuti ng bansa. Kaya sumagot si Morold na ang krimen dito ay isang paraan hindi isang layunin tulad ng sinabi ko sa iyo noon kaya hindi natin mababago ang sistema sa isang iglap, ngunit maaari nating baguhin ang puso ng mga tao sa isang iglap. Lahat ng tao ay may mga emosyon na kanilang pinag-iisipan. Makakakita ang mga mamamayan ng lungsod ng maraming krimen at kasawian na aking dinisenyo para sa kanila. Ibig sabihin, ang lungsod ay magiging isang entablado ng mga krimen at ang mga mamamayan nito ay magiging parang isang manunood na nakasaksi sa mga krimen upang malinaw nilang makita ang kawalan ng balanse ng mundo, at binigyan sila ni Morold ng larawan ng isang lalaki at sinabi sa kanila na ito ang kanilang unang biktima. Kinabukasan, mayroong isang biyahe sakay ng isang higanteng barko, at ang maharlikang binanggit ni Morold kahapon ay isa sa mga pasahero nito, ngunit siya ay labis na naiirita at nagtanong kung paano maraming tao mula sa mababang antas ng uri ang nandito. Kaya lumapit si Freddy sa kanya habang nakabalat kayo bilang isang manggagawa sa barko at sinabi sa kanya na ang mga taong ito ay mga pasahero, at mayroon ding tatlong magkakaibang klase sa barko at ilang mga silid na may katamtamang presyo. Kaya sumagot siya, ang barkong ito ay dapat lamang sakyan ng mga maharlika, hindi mo ba napapansin iyon sa hitsura nito? At gaya ng nakikita mo, maraming maharlika ang sumasakay sa amin. Ibig sabihin kung may baha na mangyari at tatama sa lungsod habang kami ay nasa dagat, ang bansa ay hindi mahaharap sa maraming problema dahil ang mga taong mananatili lamang sa lungsod ay ang basura ng lipunan. Habang nag-uusap sila, may ilang mga babae na nagulat sa marangal na lalaking ito, at pinuntahan nila siya upang batiin at sabihin na nandito sila dahil sa botohan na gaganapin sa barkong ito. Kaya tumawa ang lalaki at isinama sila sa barko. Kaya pinuntahan ni Morold si Freddy, at ipinaalam sa kanya ni Freddy na nagsimula nang sumakay ang target sa barko sa oras na napagkasunduan nila. Pagkatapos noon, sumakay ang marangal na lalaki sa barko at nabangga ang isa sa mga pasaherong mababa ang ranggo.
Kaya sinigawan siya ng lalaki at tinanong siya kung bakit siya ang unang sumakay. Nauna na siya rito kaysa sa kanya at dapat siyang bumalik sa dulo ng pila. Kaya tinanong niya siya, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Alamin mo ang iyong kalagayan, boy. Kaya pinuntahan siya ni Moreno na nagbalat kayo rin bilang isang trabahador sa barko, humingi ng tawad sa nangyari at hiniling na pumasok siya sa barko. Paglubog ng araw, nakipagtalo ang marangal na lalaki sa isa sa mga trabahador sa barko at tinanong siya, anong ibig mong sabihin? Wala kang reserbasyon para sa hapunan ko. Kaya humingi ng tawad ang trabahador sa kanya at sinabing may nangyaring mali at iminungkahing pumunta siya sa restaurant sa ibabang palapag. Kaya lalong nagalit siya sa trabahador at tinanong ito, gusto mo bang sumama ako sa mga walang silbing tao sa isang basurang restaurant? Galing ako sa mayamang uri at walang makakahadlang sa aking daan. Habang nag-uusap sila, may isang babae na may hawak na tasa ng juice sa kanyang mga kamay at tumatakbo, at biglang nabangga niya ang maharlikang lalaki at natapon ang juice sa kanyang suit. Kaya nagalit ng husto ang lalaki, at humingi ng tawad ang ina nito sa kanya. Kaya lumapit ang lalaki sa babae at sinabing kung tatayo ka ulit sa harap ko, tatapusin kita. Kaya umiyak ang babae at pumunta sa kanyang ina. Pagkatapos ay nagpakita si Morold at sinabi sa kanya na malas ito at binigyan siya ng ilang tissue na mayroon siya. Kaya nagpasalamat ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay pumunta ang trabahador at ipinaalam sa kanya na nakahanap na sila ng mesa para sa kanya. Kasabay nito, nakipagkasundo si Moreno sa lalaking nakipagtalo sa maharlikang lalaki bago sumakay sa barko at hiniling sa kanya na ipagpatuloy ang pang-aabala sa kanya hanggat maaari. Kaya sinabi ng lalaki sa kanya, wala akong problema, pero bakit mo gustong gawin ito? Hindi ba't kakaiba na gusto mo lang siyang abalahin? Kaya nagalit si Moreno at sumagot, hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag mong itanong kung bakit? Kaya sumagot ang lalaki, basta bibigyan mo ako ng pera wala akong problema. Sa kabilang panig, nakilala ni Alberto ang isa sa mga maharlika at tinanong siya, bakit makikipagkita ang isang pinong taong tulad mo sa barkong ito? Kaya sumagot siya, kung ang barkong ito ay mayroon lamang mga mayayaman, walang magiging kaguluhan. Pero narinig ko na may palabas ng balota kaya iyon ang dahilan kung bakit ako pumunta. Kaya nagulat ang lalaki at sinabi sa kanya, pumunta rin ako rito para sa palabas. Matagal na akong mahilig sa balota at tuwang-tuwa ako at tinatanong ko ang aking sarili kung anong uri ng mga pagtatanghal ang gagawin nila. Sa kabilang panig, naglalakad si Morold sa paligid ng barko at sinabi sa kanyang sarili na ang masamang balita ay dapat ay nakarating na sa maharlikang lalaki ngayon. At habang siya ay naglalakad, nakita niya ang ilang mga babaeng nakatayo kasama ang isang lalaki at narinig ang isa sa kanila na nagsasabi sa lalaki, mahuhulaan mo ba ang trabaho ng taong ito? At itinuro niya si Morold at sinabi sa kanya na postahan natin na malalaman ng lalaking ito ang mga trabaho ng mga tao sa pamamagitan ng pagtingin sa kanila. Kaya sinabi niya sa kanila na ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa larangan ng matematika. Kaya tinanong siya ni Morold kung bakit mo naisip na nagtatrabaho ako sa larangan ng matematika. Kaya sumagot siya dahil tumingin ka sa hagdan ng paikot. Ito ay isang simpleng conclusion mula sa nakita ko sa iyo at malalim ka ring nag-iisip habang naglalakad, at bigla kang huminto nang marating mo ang hagdanan. Malamang na may nakita kang isang bagay na nagpaisip sa iyo sandali. Oo, maganda ang hagdanan at lahat ay sulit tingnan, ngunit hindi mo tiningnan ang mga dekorasyon dito. Sa halip ay umatras ka ng 2 hakbang at tiningnan ang buong hagdanan. At anong trabaho ang magpapatingin sa iyo sa istruktura ng hagdanan? Maaari kang maging isang arkitekto or isang pisiko. Ngunit hindi, dahil hindi mo tiningnan ang haligi. Kaya ngumiti si Morold at sinabi sa kanya na isa kang mahusay na tagamasid. Sa totoo lang, nagtatrabaho ako bilang isang guro ng matematika sa unibersidad. Kaya ang mga kababaihan ay humanga ng husto at ipinagpatuloy ni Morold ang kanyang pagsasalita. Ngunit hayaan mo akong maglaro rin ng parehong laro sa iyo. Mukha kang marunong tumugtog ng violin pero hindi ka music hero at mahusay ka rin sa pakikipaglaban at pisikal na kakayahan. Kaya ngumiti ang lalaki at tinanong siya kung paano niya nalaman. Kaya sumagot siya dahil halata naman sa saka niya. Kaya pinuntahan ng mga babae ang lalaki at isinama para ipagpatuloy ang hulaan at nagpaalam siya kay Morold bago umalis. Kaya pumunta si Moreno kay Morold at tinanong siya kung may problema ba. Kaya sumagot siya ng hindi,
Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya dahil hindi niya sisirain ang plano. Ang mahalaga ay kung paano ang mga bagay-bagay. Kaya sinabi ni Moreno sa kanya na ang target ay naging labis na balisa sa tamang panahon. Kasabay nito, ang maharlikang lalaki ay nakaupo ng galit at may ilang mga babae na nag-uusap tungkol sa kanya at sinabi ng isa sa kanila na narinig ko na nasunog ang kanyang bahay at nagkaroon din ng insidente sa kanyang lugar ng trabaho. Mas mabuti pang iwanan natin siya at umalis. Kaya tinanong ng maharlikang lalaki ang kanyang sarili, ano ang nangyayari? Simula nang sumakay ako sa barko, lahat ay nakakagalit. Maaari bang ito ay isang sabwatan laban sa akin? Hindi ko na matiis ang higit pa rito at kung ito lang sana ang aking lugar ng pangangaso. At nanatili siyang tahimik ng ilang sandali at sinabing, gagawin ko ang aking lugar ng pangangaso dito. Bumaba ang maharlika sa ibabang palapag kung saan naroon ang mga mababang uri at partikular niyang pinuntahan ang lalaking nakipagtalo sa kanya bago sumakay sa barko, at dinala ito sa silid upang imbitahan ito para sa juice sa kadahilanang humihingi ito ng paumanhin sa nangyari, ngunit sa katotohanan, gusto niya itong tapusin. Pagpasok pa lang nila, isinara na ng maharlikang lalaki ang pinto nang hindi napapansin ng kausap. Kaya sinabi ng taong sumang-ayon kay Moreno, napakagandang pagkakataon ito, sasamantalahin ko ito at susubukan ko siyang galitin muli at sa ganoong paraan ay kukuha ako ng mas maraming pera mula kay Moreno. Kaya kinuha ng maharlikang lalaki ang punyal at lumapit sa lalaki at tinusok ito sa balikat. Kaya nakaramdam ng matinding sakit ang lalaki at tinanong siya, anong ginagawa mo? Kaya tumawa ang maharlikang lalaki at sinabi sa kanya, wala kang pinagkaiba sa ibang hayop. At itinaas niya muli ang punyal at inatake ito. At pagkatapos niya, sinabi niya, ang pagpaslang gamit ang mga kamay ay may ibang kasiyahan, hindi tulad ng pagpaslang gamit ang baril at maaari ko itong subukan sa aking pangangaso. Kasabay nito, pumunta si Moreno kay Morold at ipinaalam sa kanya na napaslang na ng maharlikang lalaki ang taong napagkasunduan nila. Kaya pumunta si Morold at kumatok sa pinto ng maharlikang lalaki. Kaya siya ay labis na nagulat. Kaya sinabi sa kanya ni Morold na isa sa mga babae ang nagulat na may narinig siyang sigaw mula sa silid at pumunta siya rito para tingnan ang kalagayan niya. Kaya tinanong ng maharlikang lalaki ang sarili, ano ang dapat kong gawin ngayon kung matuklasan niyang ako ang pumaslang sa lalaking ito? At mas nagulat pa siya nang makita niyang binubuksan ni Morold ang pinto at pumapasok kahit sigurado siyang nalock niya ito. Kaya nakita ni Morold ang bangkay at sinabi sa kanya na seryosong bagay ito. Kaya sumagot siya sa kanya na hindi mo naintindihan. Sinalakay ako ng lalaking ito gamit ang kutsilyo at ipinagtatanggol ko ang aking sarili. Kaya tinanong niya siya na ang ibig mong sabihin ay magnanakaw siya. Kaya sinabi niya sa kanya na oo, magnanakaw siya. Ang lalaki na ito ay nagtatago sa loob ng aking marangyang silid, kaya sumagot si Morold ngunit wala akong nakikitang anumang senyales ng pagnanakaw sa silid. Bukod dito, ito ay isang direktang tusok sa puso ng walang pag-aalinlangan. At ang hawakan ng kutsilyong ito ay gawa sa mataas na kalidad na mga materyales, ibig sabihin ay imposible para sa isang karaniwang tao na magdala ng ganitong sandata. Tiyak na iyo ito, kaya tinanong niya siya kung nagdududa ka ba sa aking mga salita. Kaya sumagot siya ng, hindi, ikaw ay isang marangal at kagalang-galang na tao at naniniwala ako sa iyong sinasabi. At dahil imposibleng gawin mo ang isang bagay na tulad nito nang walang dahilan, mahirap pa rin itong patunayan sa ibang tao at walang maniniwala na siya ay isang magnanakaw. Mayroon pa bang ibang nakakita sa nangyari? Kaya sumagot siya ng, wala. Kaya sinabi niya sa kanya, mayroon akong solusyon. Agad namin siyang itatapon sa dagat dahil nasa gitna tayo ngayon ng dagat sa isang madilim na gabi. Sa tingin ko wala nang mas mainam na sitwasyon kaysa dito para maalis ang lalaking ito nang walang nakakapansin. Pagkatapos noon, pareho nilang dinala ang bangkay para itapon. At pagkatapos nilang matapos, nabangga siya ni Morold kaya hindi niya napansin na hindi nakarating ang bangkay sa dagat at sinabihan siya, "Tara na." Tila walang nakapansin at kahit may nakapansin na nawala ang lalaking ito sa barko, malamang na maisip nilang nawalan siya ng balanse at nahulog sa dagat. Madalas mangyari ang mga aksidenteng ito habang naglalakbay, di ba? Kaya sumagot siya, oo tama ka, salamat sa ginawa mo para sa akin.
Kinabukasan, umupo si Alberto kasama ang isa sa mga maharlika na nakaupo kasama niya noong nakaraan at sinabi sa kanya, sa wakas, tuwang-tuwa ako para sa palabas ng balota ngayon. Kaya tinanong siya ni Alberto, bakit ka tuwang-tuwa? Kaya sumagot ang maharlika, may espesyal silang upuan para sa akin kaya naman tuwang-tuwa ako. Sa gabi, nagsimula ang palabas ng balota. At pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang unang yugto ng palabas. Kaya tumayo ang maharlikang lalaki at pumalakpak ng malakas. Sulit talaga ang pagpunta rito sa palabas, kaya sinabi niya sa kasama niya, dahil natapos na ang unang palabas, aalis na ako. Kaya tinanong niya ito, hindi mo na ba itutuloy ang palabas? Kaya sumagot siya, hindi, mananatili ako syempre, pero may nakalaan na upuan para sa akin, partikular sa unang hanay. Kaya tinanong siya ng maharlikang lalaki, doon ka uupo kasama ng mga karaniwang tao. Kaya sinabi niya sa kanya, tama ka, mag-aalala akong maupo kasama nila ng ganoon, pero mas maganda ang makikita ko mula sa ibaba. At pagkatapos nilang mag-usap, lumapit si Morold sa maharlikang lalaki. Kaya tinanong niya ito, anong nangyari? Hindi maganda ang itsura ng mukha mo. Kaya sumagot siya, may malaking problema, sigurado ka bang pinaslang mo talaga ang lalaki? Kaya tinanong niya ito, anong ibig mong sabihin? Hindi ba natin itinapon ang bangkay sa dagat? Kaya kumuha si Morold ng binocular mula sa kanyang bulsa at sinabihan siyang tingnan ang mga tao sa ibaba at inutusan siyang makita ang isang partikular na tao. At nagulat ang maharlikang lalaki nang makita niya ang lalaking pinaslang niya kahapon na nakaupo sa ibaba. Kaya sinabi niya rito na hindi siya iyon. Sigurado akong pinaslang ko siya gamit ang sarili kong dalawang kamay, at humingi siya ng paumanhin at mabilis na tumakbo. Habang tumatakbo siya, sinabi niya sa sarili, nasa malaking problema ako, paano siya lumangoy sa tubig at bumalik muli sa barko? Ano nga ba ang nangyayari? Sigurado akong pinaslang ko siya tulad ng pagpaslang ko sa maraming tao. At pumunta ang maharlikang lalaki sa lugar kung saan nakaupo ang lalaking iyon, ngunit hindi niya ito natagpuan. Kaya tinanong niya ang isa sa mga nakaupo tungkol sa lalaking nakaupo sa tabi niya. Kaya sumagot ang lalaki, kakalabas lang niya sa pinto kanina lang. Kaya umalis ang maharlikang lalaki at patuloy na tumakbo upang hanapin siya at tinanong ang sarili, paano nangyari ang lahat ng ito? Kung sasabihin niya sa kahit sino ang nangyari kahapon, kakalat na sinusubukan ko siyang tapusin at malalagay ako sa kapahamakan kung gayon. At habang tumatakbo siya, nakita niya ang lalaking iyon na naglalakad sa harap niya sa dulo ng pasilyo. Ngunit ang lalaking naglalakad ay si Freddy. At nang marating niya ito, nagulat siya sa bangkay ng lalaki. Kaya't itinapat niya ang kanyang paa sa mukha nito upang tingnan kung buhay pa ito or sawi na, at lalo siyang nagalit at patuloy siyang sinipa ng malakas at sinabing, sawi ka na ba pagkatapos ng lahat ng ito? Tama ako, talagang pinaslang kita kahapon, ngunit paano siya nabuhay muli? At bakit nasawi na siya ngayon? Hindi ko siya maaaring iwanang buhay ng ganito. Kailangan kong siguraduhin ang kanyang kasawian at hindi na siya muling mabubuhay. At lumapit sa kanya ang marangal na lalaki at kinuha ang kutsilyo na nasa bangkay pa rin at patuloy siyang tinutusok nito. Kasabay nito, ipinaalam ni Moreno kay Morold na ang target ay nasa napagkasunduang lokasyon. Kaya inutusan siya ni Morold na simulang buhatin siya at binigyan si Moreno ng hudyat kay Freddy na tapusin. At habang tinutusok ng maharlikang lalaki ang bangkay gamit ang kutsilyo, natagpuan niya ang sarili sa entablado sa harap ng lahat ng tao sa gitna ng kanilang pagkabigla at pagkamangha. Biglang sumigaw ang isang babae at sinabing, pinaslang mo siya. Kaya nagsimulang mag-usap ang mga tao at sinabing hindi ito bahagi ng palabas, kundi isang pagpaslang, ibig sabihin ay totoo ang mga kumakalat na kwento tungkol sa kanya, na nanghuhuli siya ng mga tao sa mga hindi kilalang lupain. Kaya ngumiti ang maharlikang lalaki at tinanong sila, ano ang problema sa pagpaslang ko sa mga karaniwang taong ito? Isa akong maharlikang tao kung tutuusin, at bukod sa mga maharlika sa barkong ito, ang iba ay pawang mga hayop na karapat-dapat tapusin. Kaya ang kanyang kaibigan na nakaupo kasama niya sa unang yugto ay sumagot, nabaliw ka at nakagawa ka ng pagpaslang ngayon lang. Kaya sinabi niya sa kanya, isa ka lamang sinungaling at mapagkunwari, at nagalit ng husto at tinalon siya upang tapusin. Ngunit ang lalaking nanghuhula ng mga propesyon ay nahuli siya sa huling sandali at hinarap siya. Kaya ang maharlikang lalaki ay itinapon sa malayo.
At ang mga gwardya ng barko ay dumating upang arestuhin siya, ngunit siya ay tumayo at mabilis na nakatakas. Kaya ang lalaking nagtapon sa kanya ay pumunta sa bangkay at sinimulang suriin ito at ngumiti. Maya-maya, sinimulang hanapin ng lahat ang maharlikang lalaki at natagpuan nila itong nakakapit sa isa sa mga haligi ng barko. Kaya tumawa ang maharlika at sinabing, "Walang makakaabot sa akin dito. Ang magagawa mo lang ay tingnan ako mula sa ibaba." At biglang pinaputukan siya ni Moreno gamit ang kanyang sandata, ngunit ayaw niya itong tamaan. Gusto lang niya itong mahulog mula sa barko. Kaya sinubukan ng maharlikang lalaki na abutin ang lubid upang kumapit dito. Kaya pinaputukan ni Moreno ang kanyang kamay at nawalan ng balanse ang maharlikang lalaki at nahulog mula sa tuktok ng barko. Kaya tiningnan niya si Morald at napagtanto na siya ang dahilan sa likod ng lahat ng ito, at ang maharlikang lalaki ay nahulog sa dagat at nalunod. Pagkatapos nito, bumalik muli ang barko sa lungsod at sumakay si Morald sa karwahe upang umuwi. Kaya, tinawag siya ng lalaking nakausap niya noon at sinabi sa kanya, "Matagal na kitang hinahanap at kailangan ko ng makakausap tungkol sa palabas na naganap sa barkong iyon." Kaya, sumagot siya, "Maganda ang palabas sa balota, pero hindi ko iyon libangan." Kaya, sinabi niya sa kanya, "Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay ang pagpaslang na nangyari sa harap ng lahat. Hindi ito isang ordinaryong pagpaslang lamang." Kaya, tinanong siya ni Morald, "Gusto mo bang sabihin na ang lahat ng ito ay plinano?" Kaya sumagot siya, "Oo, nasawi ang lalaki noong gabi bago magsimula sa panga at mga paa at kamay at naninigas din ang kanyang katawan kahit hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri, at nangangahulugan ito na nasawi na siya ng mga 15 oras halimbawa. Kaya imposibleng nasawi siya habang nagaganap ang palabas." Kaya tinanong niya ito, "May kaalaman ka rin ba sa forensic medicine?" Kaya sumagot siya, "Ito ay mga pangkalahatang katotohanan. Sa anumang kaso, hindi makatwiran ang bagay na ito dahil naniniwala ang marangal na lalaki na napaslang na niya ang biktima kahit na nasawi ang biktima noong gabi bago iyon. At ang kakaiba ay hindi alam ng maharlikang lalaki na nasawi na ang biktima. At nangangahulugan ito na nalinlang siya na isipin na buhay pa ang taong ito." Tila may ikatlong partido na nagpapaniwala sa kanya na ang buong barko ay isang entablado para sa insidente. May isang taong pumipilit sa maharlikang lalaki na tumalon kahit mula sa itaas ng barko at ang bagay na ito ay maingat na pinlano. Kaya tinanong siya ni Morald, "Nangyari ba ang lahat ng ito sa biyaheng ito? Ano nga ba ang pakinabang nito?" Kaya sumagot siya, "Hindi ko rin alam ang katotohanan at sinasabi ko lang ang tila lohikal. Naghanap ako ng anumang ebidensya sa barko bago ako umalis, ngunit wala akong nakita." Kaya tinanong siya ni Morald, "Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Dapat ay sigurado ka sa iyong teorya." Kaya sumagot siya, "Oo, syempre. Binigyan nila ako ng isang mahusay na bagtong. Tiyak na naiintindihan mo na ang aking kaligayahan ngayon." Kaya sinabi niya sa kanya, "Tama ka, ngunit patawarin mo ako dahil kailangan ko nang umalis. Siya nga pala, hindi kita tinanong tungkol sa iyong pangalan hanggang ngayon." Kaya sumagot siya, "Ang pangalan ko ay Sherwin." Pagkatapos noon, umuwi na silang lahat at pumasok si Moreno sa silid ni Morald. Kaya't tinanggap siya ni Luis at tinanong kung ano ang nangyayari sa lungsod ngayon. Kaya't sumagot siya, "Ang buong lugar ay puno ng kaguluhan, isang kaso ng pagpaslang sa isang marangyang barko. Pinag-uusapan ito ng lahat ngayon, at may mga tsismis na kumakalat tungkol sa isang lalaking nangangaso ng mga tao, at ang ilang miyembro ng konseho ay humihiling na halugugin ang kanyang mga lupain." Kaya't sinabi ni Morald, "Kapag dumating ang araw na matuklasan nila ang mga buto ng mga taong pinaslang ng marangal na tao, tiyak na lahat ng karaniwang tao ay makakaramdam ng takot." Kaya't sumagot si Moreno, "Namangha ako na naging maayos ang mga bagay-bagay gaya ng iyong pinlano. Tiyak na nakita mo ang huling larawan mula pa sa simula." Kaya't sinabi niya sa kanya na ang plano ay naisakatuparan ng walang mga hadlang, ngunit gayunpaman ay may isang dahilan para sa takot. Walang paraan upang matiyak kung si Sherwin ay nagbabanta. Sa kabilang panig, umalis si Sherwin sa kanyang bahay. Kaya, tinawag siya ng landlady at sinubukan niyang magsabi ng ilang matatamis na salita dahil nakita niyang galit na galit ito. Kaya, sinabi sa kanya ng landlady, "Maghintay ka lang dyan at dalhin mo ang pera, huli ka na sa upa." Kaya, hiniling ni Sherwin na bigyan siya ng kaunting oras. Kaya,
Sumagot siya, sawa na akong marinig ang pangungusap na ito ng maraming beses. Kung wala kang pera, maghanap ka ng trabaho. At kung hindi mo madala ang pera, palalayasin kita sa apartment. Bigla, isa sa mga kaibigan ni Sherwan ang tumayo sa harap nila at nagtanong, bakit kayo nagtatalo? Kaya, ipinakilala ni Sherwan ang kanyang kaibigan sa kanya at sinabing ito ay isang doktor sa isang malaking ospital. Kaya, tinanggap siya ng landlady at lumapit si Sherwan sa kanya at hiniling na pahiramin siya ng pera. At pagkatapos ipaliwanag ng landlady ang sitwasyon sa kaibigan ni Sherwan, iminungkahi niya na maghanap sila ng kasama sa bahay para kay Sherwan para hatiin niya ang upa sa kanya. Kaya, pareho silang nagulat. Pagkatapos noon, ipinakita ni Sherwan ang ilang kasama sa bahay sa may-ari ng bahay at hiniling sa kanya na pumili ng isa. At ipinakita niya ang una na napaka-arrogant. Kaya tinanggihan siya ng may-ari ng bahay, at pagkatapos niyang ipakilala silang lahat, tinanggihan niya silang lahat, at tumayo siya ng galit na galit at sinabi sa kanya na malinaw na walang angkop. Kung hindi ka makahanap ng solusyon, palalayasin kita. Pagkalipas ng ilang sandali, sumama si Sherwan sa kanyang kaibigan at naupo sila sa isang kafe, at sinabi niya sa kanyang kaibigan, wala akong mapupuntahan, mayroon ka bang maitutulong sa akin? Kaya sumagot siya, may kilala akong kasamahan ko na naghahanap ng tirahan. Maaaring pumayag siyang tumira sa iyo. Tunay ngang dumating ang taong iyon sa bahay at kumatok sa pinto, ngunit walang nagbukas. Kaya nagulat siya dahil dumating siya sa tamang oras. Kaya binuksan niya ang pinto at pumasok, at nagulat siya nang makitang kumalat ang gas sa bahay. Umakyat siya sa hagdan at tinawag ang sinumang nasa bahay. At nang makarating siya sa ikalawang palapag, natagpuan niya si Sherwan na nakahiga sa lupa at puno ng dugo. Kaya't mabilis siyang pumunta at tiningnan ang kanyang pulso at temperatura. Ngunit nakita niyang mahusay ang kanyang vital signs. At ibinuka niya ang kanyang bibig upang tingnan kung may anumang hamarang sa kanyang paghinga. At nagulat siya na maayos naman siya at walang problema. Kaya tinanong niya ang sarili kung walang panlabas na pinsala, saan nanggagaling ang dugong ito. Nagulat ang lalaki nang tanungin siya ni Sherwan, anong oras na? Kaya kinuha niya ang relo mula sa kanya at tiningnan ito, at nagulat siya nang mahuli siya, at mabilis siyang bumangon upang subaybayan ang kemikal na reaksyon na ginagawa niya. Ngunit walang naintindihan ang kasama sa silid at tinanong siya, kung gayon, ano itong dugo? Kaya't sumagot siya, dugo lamang ito ng baka. At labis na natuwa si Sherwan nang malaman niyang nagtagumpay ang kanyang eksperimento. Sinabi niya sa kanya, ito ay isang reaksyon na ginagawa ko. Kung maglalagay ka ng dugo sa likidong ito ay magmumuo kahit na ito ay ilang buwan na ang edad, at malalaman mo kung kaninong dugo ito, at kapag nailapat natin ang reaksyong ito sa mga kaso, marami tayong malulutas na mga ito. At habang nagsasalita si Sherwan, napansin niya na may kasama siyang isang estranghero sa silid at tinanong ito, sino ka? Kaya sumagot siya, ako si Johnny, ang iyong kasama sa bahay, at ako ay nagmula sa iyong kaibigan. Kaya sinabi sa kanya ni Sherwan, isa kang doktor na bumalik mula sa digmaan, tama ba? Kaya nagulat si Johnny at tinanong siya kung paano niya nalaman. Kaya sumagot siya sa pamamagitan ng simpleng conclusion. Hindi ka nag-aksaya ng oras nang sumugod ka sa akin habang nakahiga ako sa lupa, at pagkatapos ay tiningnan mo ang aking pulso at sinubukang linisin ang aking daanan ng hangin. Ito ang mga kilos ng isang taong sinanay sa mga medikal na pamamaraan, at mayroon ka ring mga marka ng sunog ng araw. Imposibleng magkaroon ng mga paso na ito sa London. At pagkatapos ay nagretiro ka dahil ang relo na nakita ko sa iyong bulsa ay ibinibigay pagkatapos ng paglabas mula sa hukbo, at dahil mahirap ang paninirahan sa isang hotel sa pensiyon ng isang sundalo, kaya pinili mong magbahagi ng silid. Nagulat si Johnny at sumagot sa kanya, isa nga akong doktor noong digmaan. Mayroon kang matalas na pagmamasid. Kaya sinabi sa kanya ni Sherwan, tara na. Kaya tinanong siya ni Johnny, saan tayo pupunta? Kaya sumagot siya, makikipagkita tayo sa landlady dahil inimbitahan niya tayo sa hapunan para makilala ka. Pagkatapos noon, pinuntahan nila ang landlady. Kaya tinanong siya ni Johnny, bakit ka mukhang nababagabag? Kaya sumagot si Sherwan na marami siyang inaalala at problema. Kaya sumigaw ang landlady at tinanong siya, at sino sa tingin mo ang pinagmumulan ng mga alalahanang ito? Kaya sinabi ni Johnny sa kanya, magkwento ka patungkol kay Sherwan.
Kaya sumagot siya, sa totoo lang, hindi ko siya maintindihan. Palaging nakatigil ang isip niya na parang may iniisip siyang iba, at madalas ay hindi siya umuuwi ng 3 buong araw. At ikinukulong din niya ang sarili sa kanyang kwarto at hindi lumalabas. Gayunpaman, dapat tretuhin si Sherwin na parang bata. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko iginigiit na dapat ay may kasama siya sa bahay. Kaya tanong ni Johnny, nag-aalala ka ba sa kanya at para bang iisang pamilya kayo? Kaya nagulat si Sherwin nang makita niya silang magkakasamang nakaupo at nag-uusap ng normal. Kaya sinabi niya sa kanila, mukhang nasanay na kayo sa isa't isa. Biglang pumasok ang isang inspector ng pulisya. Kaya tuwang-tuwa si Sherwin at sinabi sa kanila, sa wakas ay mayroon na akong bagong kaso. Kaya nagulat si Johnny, at nagpatuloy si Sherwin, kapag may kaso na hindi kayang lutasin ng pulisya, tinatawag nila ako upang tulungan sila bilang isang consulting detective. Dalian natin para malutas ito, at ipaalam sa akin agad ang pinangyarihan ng krimen. Kaya sumagot ang inspector, paumanhin, ngunit wala ako rito para sa kadahilanang iyon. Ngayong gabi, isang pagpaslang ang naganap, na siyang pagpaslang sa isang maharlika noong 10 nanograms gabi. Sa tabi ng katawan ng biktima, may isang mensahe na nakasulat sa dugo, at ito ay ang pangalang Sherwin. Paumanhin sa paggawa nito, ngunit kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto. Pagkatapos nito, dinala sila ng inspector sa istasyon ng pulisya, at tumawa si Sherwin at sinabing, ang pangalan ko ba ay nakasulat sa dugo? Magkasama kaming lahat noong oras ng insidente. Kaya sumagot ang inspector na kaya namin kayo dinala. At habang sila ay naglalakad, nakasalubong nila ang isa pang inspector, at sinabi niya kay Sherwin, masaya ako na naaresto ka na ngayon. Kaya sumagot siya sa kanya, dahil sa mga taong katulad mo, hindi epektibo ang istasyon ng pulisya na ito, kaya naman mananatili kang isang assistant inspector palagi. Kaya nagalit ang lalaki at inutusan ang mga opisyal na ikulong siya, at sinabi kay Johnny at sa may-ari ng bahay, sumama ka sa akin dahil may itatanong kami sa iyo. Pagkatapos ng ilang sandali, umupo sila upang sagutin ang mga tanong, at sinabi sa kanila ng assistant inspector, tingnan mong mabuti, natagpuan namin ang mga bagay na ito sa bahay ng biktima. Ang mga bakas ng paa sa pinangyarihan ng krimen ay kasing laki ng mga bakas ng paa ni Sherwin at ang parehong uri ng revolver na ginamit ay kay Sherwin, at ang sospek ay isang mapanganib na lalaki na nagdudulot ng mga problema. Sigurado akong siya ang kriminal. Ngunit hindi naniniwala ang inspector na si Sherwin ang may gawa nito. Kaya pumunta siya sa kanya sa bilangguan at tinanong siya, sigurado ka bang hindi mo ginawa iyon? Kaya sumagot siya, may makakagawa ng pekeng bakas ng paa, at bago ang baril ko at wala pang nakagamit nito noon. Suriin mo ito at malalaman mo na totoo ang sinasabi ko. Hindi ito isang ordinaryong kaso at may malaking bagay sa likod ng mga eksena. Hayaan mong pumunta ako sa pinangyarihan ng krimen at matutuklasan ko ito mismo. Kaya pinalaya nila si Sherwin mula sa bilangguan. Pumunta si Sherwin kay Johnny upang humingi ng tulong sa paghahanap sa assassin, at pumayag si Johnny. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bahay ng maharlikang iyon, at sinabi sa kanila ng inspector na ang bangkay ng lalaking iyon ay nasa lugar pa rin nito. Kaya pumasok sila sa kanyang opisina upang makita ang pangalang Sherwin sa tabi ng bangkay. Kaya humingi ng impormasyon si Sherwin sa inspector tungkol sa kaso. Kaya sumagot siya na may 2 katulong at isang punong mayordomo na nakatira sa mansyon na ito, at mayroon ding isang babae sa isang hiwalay na silid na nagluluto. Sa oras ng pagkasawi, ang isa sa kanila ay nakikipag-date sa kanyang kasintahan, ngunit sa kabila ng paghihintay buong gabi, hindi siya dumating sa huli, at malamang na siya ang unang nakakita sa bangkay. Nakatanggap ng balita ang pangalawang katulong na biglang hinimatay ang kanyang ama, kaya pumunta siya sa bahay nito para tingnan ang kalagayan nito, ngunit maayos naman ang kalagayan ng kanyang ama at nasa mabuting kalusugan. Tungkol naman sa punong Katie-wala, nadatnan namin itong mahimbing na natutulog, malamang ay nakainom ito ng isa sa mga gamot. At tungkol naman sa babaeng nagluluto, may problema siya sa pandinig. Kapag naisara na ang pinto ng silid, wala na siyang mapapansin kahit patamaan ng kidlat ang pinto nito. Pinayuhan ni Sherwin si Johnny na suriin ang katawan. Kaya sinabi ni Johnny na may 4 na bala sa katawan ng biktima, at walang senyales ng panlaban. At base sa laki ng sugat,
Malamang na pinaputok ang baril mula sa malapit na distansya, at tila tinangka ng asasin na asikasuhin ang puso, ngunit hindi ito tinamaan. Ito ang alam ko sa ngayon, kaya sinabi ni Sherwin sa kanila, marami akong natuklasan. Ang una ay ang nakasulat sa dugo, at ang sumulat nito ay ang asasin, hindi ang biktima. Kaya tinanong siya ng assistant inspector, ano ang iyong ebidensya? Kaya sumagot siya, kung titingnan mong mabuti, makikita mong mas malaki ang lapad ng mga letre kaysa sa daliri ng biktima, at upang may sulat ang mga letrang ito, kailangan niyang ulitin ang mga ito ng hindi bababa sa 2 beses, at mahirap para sa kanya na isulat ang bawat letre ng 2 beses habang siya ay nasasawi. Ang pangalawang bagay ay ang paraan ng pagpaslang. Kung ito ay isang bihasang asasin, magpapaputok siya ng isang putok direkta sa ulo, at gaya ng nakikita mo, ang asasin ay nagpapaputok sa mga lugar na hindi inaasahan. At gumamit din siya ng ilang mga paraan upang linlanggan ang mga katulong at ilayo sila sa bahay. Malamang na ang asasin na ito ay sumusunod sa mga tagubilin, at may isang mas malaking tao na nagpaplano ng lahat ng ito. Sabi ni Sherwin sa sarili, kung pagdudugtungin natin ang lahat ng linya, ito ay kahawig ng kaso ng barko, na mayroon ding malaking misteryo. Kaya tinanong siya ng inspector, bakit isusulat ng mastermind ang pangalan mo rito? Kaya sinabi ni Sherwin sa kanya na gusto nila siyang arestuhin at malaman ang dahilan. At yumuko si Sherwin kay Johnny at naglagay ng papel sa kanyang bulsa nang walang nakakapansin. Bumalik tayo sa nakaraan. Sa oras na iyon, umupo si Morold kasama ang asasin upang makipagkasundo sa kanya, at sinamantala niya ang katotohanan na may problema siya sa maharlikang iyon at gusto niya itong tapusin. Kaya sinabi ni Morold sa kanya na maaaring masawi siya pagkatapos. Kaya sumagot ang asasin, walang halaga ang buhay ko basta't ganap kung maipaghiganti ang aking sarili. At bumalik tayo muli sa kasalukuyan, at inilabas nila si Sherwin at ang iba pa sa pinangyarihan ng krimen. Kaya pumunta si Sherwin sa kalsada upang makasiguro, at palihim niyang hiniling sa inspector na payagan siyang makatakas. Kaya nagulat ang inspector, at ipinagpatuloy ni Sherwin ang kanyang mga salita, gusto ko lang malutas ang kaso, at kapag nahuli ko na ang tunay na kriminal, magagawa mo sa akin ang anumang gusto mo. Pagkatapos nito, sumakay sila sa karwahe patungo sa bilangguan, at naisip ng inspector ang mga salita ni Sherwin at tinanong ang sarili, talagang tiwala ka ba na malulutas mo ito? At biglang, pinahinto ng inspector ang kabayo, at mabilis na nakatakas si Sherwin. Kaya tinanong siya ng assistant inspector, ano ang ginagawa mo? Kaya sumagot siya, pasensya na, nawalan lang ako ng kontrol dito. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Sherwin si Johnny at humingi ng tawad sa kanya para sa pagkaantala. Kaya nagulat si Johnny na nakatakas talaga siya gaya ng sinabi niya at nakipagtulungan ang inspector sa kanya gaya ng isinulat niya sa papel. Kaya sumagot siya, ngayon ay isa ka ng lalaking hinahanap ng hustisya. Tiwala ka pa rin ba na gusto mo akong tulungan? Kaya sinabi niya sa kanya, oo, dahil kung arestuhin ka nila, ako na lang ang magbabayad ng upa. Kaya sumagot siya, maaari tayong maglagay ng bitag para sa asasin upang maakit siya gamit ang kanyang singsing. Natagpuan ko ito sa pinangyarihan ng krimen, kaya ko ito kinuha. Kinabukasan, nabasa ni Morold ang balita sa mga pahayagan na may nakakita ng isang gininto ang singsing at inilagay ang kanyang address. Kaya tinanong siya ni Luis, sigurado ka bang ipapadala mo si Freddy sa isang misyong tulad nito? Kaya sumagot siya, oo, ito ang huling hiling ng asasin. Sa kabilang panig, sina Sherwin at Johnny ay nakaupo at nagpaplano, at isang grupo ng mga bata ang pumasok. Kaya tinanong sila ni Johnny, sino kayo? Kaya sumagot sila, nagtatrabaho kami para kay Sherwin. Kaya sinabi ni Sherwin sa kanya na maaari silang maghanap ng kahit ano, gaano man ito kawala at mas kapaki-pakinabang sila kaysa sa mga pulis. Pagkatapos nito, nakatayo si Johnny sa bahay at hinihintay ang asasin at binasa sa singsing ang pangalan ng isang babae. At habang maingat niyang sinusuri ang singsing, nakarinig siya ng katok sa pinto. Kaya bumaba siya para buksan, at nagulat siya sa isang matandang babae, at sinabi nito sa kanya na pumunta siya rito para kunin ang singsing ng kanyang anak at sinabi sa kanya ang pangalan ng babaeng nakaukit sa singsing. At saka, kung malaman ng kanyang asawa na nawala niya ang singsing, mapapahamak siya. Kaya ibinigay ni Johnny sa kanya ang singsing, at mabilis siyang umalis.
Pagkatapos noon, sinundan siya ni Sherwin para malaman kung sino ang babaeng ito, at nalaman niyang pumasok ito sa isang maliit na eskinita. At nang makapasok siya pagkatapos niya, hindi niya ito nakita. Kaya mabilis na tumakbo si Sherwin para hanapin siya, at napansin niya itong tumatakbo sa unahan niya. At nang maramdaman ng babaeng iyon na nakatakas na siya, biglang tumalon si Sherwin mula sa itaas at sinubukang suntukin siya, ngunit naiwasan niya ang lahat, ngunit nagawa niyang suntukin ang mukha nito, at naputol ang maskara sa kanya, at nagpakita ang mukha ni Freddy. Kaya hinawakan siya ni Sherwin at tinanong, sabihin mo sa akin kung sino ka. Ngunit biglang ibinaliktad siya ni Freddy at mabilis na nakatakas. Kaya sinabi ni Sherwin kay Johnny, na mabilis na dumating para hulihin siya, mukhang ayaw nila na madali ko silang arestuhin. Kaya tinanong siya ni Johnny, ito ba ang mastermind na tinatanong mo? Kaya sumagot siya, malamang hindi at isa ito sa mga tagasunod niya. Siya nga pala, nalaman ko na kung sino ang assassin. Kaya nagulat si Johnny at tinanong siya, sino siya agad? Kaya sinabi niya sa kanya, hintayin mo muna ako sa tindahan doon, at pupunta ako agad at sasabihin ko sa iyo. Maya-maya, tinanong ni Johnny ang sarili, alam ba talaga ni Sherwin kung sino ang assassin? Kung gayon bakit hindi niya ito sinabi agad? At biglang nakita ni Johnny si Sherwin na sinenyasan siya. At pagkatapos noon, sumakay sila sa isang karwahe para pumunta sa isang lugar. At binigyan ni Sherwin si Johnny ng isang libro na naglalaman ng nakaraan ng maharlikang pinaslang. At sinabi niya sa kanya na ang lalaki ay may matinding pagnanais sa mga kababaihan, bukod pa sa pagiging sikat sa mga insidente ng panliligalig at ibang mga bagay. Ngunit sa isang pagkakataon, nakakita siya ng isang ganap na pambihirang babae, at siya ang babaeng nakasulat ang pangalan sa singsing. Ngunit may mahal siyang ibang lalaki na isang magsasaka. Ngunit natagpuan siyang sawi ng magsasakang iyon, at sa kanyang katawan ay may napakalakas na pasa mula sa pagpapahirap. Kaya tinanong siya ni Johnny, kung gayon sino ang kriminal na pumaslang sa Maharlika. Kaya sumagot siya, ang kriminal ay ang magsasakang iyon, at siya rin ang nagmamaneho ng karwaheng ito. Kaya labis na nagulat si Johnny. Kaya sinabi niya sa kanya, assassin talagang namangha ako. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na malulutas mo ang palaisipan sa ganitong paraan. Kaya tinanong siya ni Johnny, paano mo nalaman na ang assassin ang nagmamaneho ng karwaheng ito? Kaya sumagot si Sherwin, nang umalis ako sa bahay ng Maharlika, nakakita ako ng kakaibang bakas ng gulong. Dahil kadalasan ang mga Maharlika ay may mga karwahe na may 4 na gulong at 2 kabayo. Ngunit sa harap ng bahay ng Maharlika, nakakita ako ng isang karwahe na may 2 gulong at maliliit. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ko pinahanap sa mga bata ang isang taong may malaking katawan at malalapad na daliri at isang nagmamaneho ng isang maliit na karwahe, at pumunta rin sa bahay ng Maharlikang iyon noong gabi ng insidente. Kaya isang lalaki lang ang kanilang natagpuan. Bukod pa rito, lumabas din ang pangalan ng nagmamaneho sa ulat na ito. Kaya tinanong ni Sherwin ang assassin, bakit mo siya pinaslang sa ganitong kalupit na paraan? Tiyak na mas tumpak ang lalaking nagplano ng plano para sa iyo kaysa sa ginawa mo. Kaya sumagot siya, tama ka, mas maayos ko sanang naisagawa ang krimen, pero nang makita ko siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Siya nga pala, ano sa tingin mo ang pakikipagkasundo sa akin? Kaya dinala sila ng assassin at pumunta sila sa isang abandonadong lugar. Kaya sinabi ni Johnny sa kanya na dahil nakamit mo na ang iyong layunin, bakit hindi mo agad isinuko ang iyong sarili? Kaya ngumiti at umubo ang assassin, at may lumabas na dugo sa kanyang kamay. Kaya sinabi niya sa kanila, gaya ng nakikita mo, wala na akong masyadong oras. Kaya tinanong siya ni Sherwin kung ano ang mga tuntunin ng iyong kasunduan. Kaya hinugot ng lalaki ang isang baril mula sa kanyang bulsa at inihagis ito kay Sherwin at sinabing gusto kong tapusin mo ako. At tumingin ang lalaki kay Freddy at nagpatuloy sa kanyang mga salita. Ang taong ito ang nagsoli ng singsing ng aking minamahal. Kung tatapusin mo ako, ipapaliwanag ko sa kanya kung sino ang mastermind at lubos kang nirerespeto ng taong ito. Kaya naman iniwan niya ang iyong pangalan sa tabi ng bangkay upang makita kung malulutas mo ang kaso or hindi. Kaya sinabi sa kanya ni Sherwin na kung tatapusin niya ito, mananatili pa rin siyang isang takas mula sa hustisya. Kaya tiniyak siya ng assassin at ipinaalam sa kanya na may isang taong hahawak sa kaso kapalit niya. Kaya yumuko si Sherwin upang kunin ang armas.
Kaya itinaas ni Johnny ang kanyang baril sa kanya at sinabi sa kanya, "Teka, mali ang ginagawa mo." Ngunit hindi pinansin ni Sherwin ang kanyang mga salita or ang kanyang banta at itinutok ang baril sa asasin. At binalaan siyang muli ni Johnny na kung tatapusin niya ito, papuputukan niya ito gamit ang baril. Ngunit pinaputok ni Sherwin ang baril, ngunit hindi niya ito tinamaan. Sa halip, pinaputok niya ang bala sa tabi niya. At tumawa si Sherwin at sinabi sa kanya, "Napakatalunan mo dahil hindi kita tatapusin." Kaya sumagot siya, "Ngunit wala kang malalaman." Kaya sumagot siya, "Kung hindi mo malulutas ang mga puzzle ng mag-isa, walang magiging kasiyahan doon." Kaya't bumagsak si Johnny sa lupa at humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagdududa sa kanya. Kaya't pumunta si Sherwin sa lalaki at inilagay ang posas sa kanyang kamay. At pagkatapos noon ay dinala niya ito at pumunta sila sa istasyon ng pulisya, at sinabi niya sa kanila na natagpuan niya ang kriminal at inaresto rin siya. Kaya nagalit ang assistant inspector, ngunit nakangiti ang inspector dahil hindi niya binaygo ang kanyang pag-asa. Kinabukasan, sinabi ni Morold, kaya mas may kakayahan si Sherwin kaysa sa pulisya at nagawa niyang lutasin ang kaso. Kaya sumagot si Alberto, "Tama ka, ang kanyang pagtuklas na may isang tao sa likod ng krimeng ito ay kamangha-mangha." Kaya sinabi ni Morold sa kanya, "Ipinakita sa akin ni Shirok ang pinakamagandang resulta na gusto natin mula sa pagsubok na inilagay natin sa kanya at kung gagamit ba siya ng ibang paraan upang makamit ang kanyang layunin or hindi, at mula ngayon ay bibigyan natin siya ng papel sa paglutas ng mga kriminal na dula na ating gagawin." Sa kabilang banda, isinulat ni Johnny sa kanyang libro na salamat sa mga pahayagan na naglathala ng balita tungkol sa pag-aresto ni Sherwin sa asasin, ang kanyang katanyagan ay umangat sa langit, at mula noon ay nagsimulang pumunta ang mga bisita kay Sherwin upang lutasin ang kanilang mga problema, at nagawa ni Sherwin na lutasin ang lahat ng mga kaso. Ngunit napansin ko na siya ay naging mas nalulumbay kaysa dati at nagsimulang mag-isip ng marami. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong si Sherwin, "Bakit naging ganito ang mundo?" Kaya sumagot si Johnny, "Ang mga palaisipan na gusto mo ay patuloy na lumalapit sa iyo. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit." Kaya galit siyang sumagot, "Hindi ito ang mga palaisipan na gusto ko. Gusto kong lutasin ang isang mas malaking palaisipan kaysa dito, kung sino ang nag-iwan ng aking pangalan sa pinangyarihan ng krimen at hinamon akong lutasin ang misteryo ng pagpaslang sa Maharlika. Hayaan mo muna ako ng ilang sandali." Pagkatapos noon, naisip ni Sherwin ang krimeng nangyari sa barko at gayon din ang kaso ng Maharlikang pinaslang 2 araw na ang nakalilipas. Kaya tumayo si Sherwin at tinugtog ang kanyang biolin, ngunit ang kanyang isipan ay gumagana sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon, at naalala niya ang mga salita ng asasin tungkol sa mastermind, at habang siya ay tumutugtog, biglang naputol ang mga kwerdas. Kaya galit na hinampas ni Sherwin ang mesa dahil wala siyang maabot at hiniling na sana ay pinaputukan niya ang lalaki noong mga oras na iyon at nakilala kung sino ang taong iyon. Inimagine ni Sherwin ang asasin sa harap niya at kinuha ang kanyang baril at pinaputukan siya. Kaya narinig ng may-ari ng bahay at ni Johnny ang tunog ng putok. Kaya mabilis silang nagmadali upang malaman kung ano ang nangyayari, at pumasok sila upang tingnan si Sherwin. Ngunit natagpuan nila itong nakaupo sa upuan ng walang pinsala. Kaya tinanong nila siya, "Ikaw ba ang may gawa nito?" Ngunit hindi sumagot si Sherwin, at biglang pumasok ang inspector at tinanong kung ano ang nangyari. Kaya sumagot si Sherwin, "Ginawa ko iyon para pumunta ka rito. Alam ko na sa araw ng iyong pahinga ay nasa barberya ka sa tabi namin." Kaya nagalit ang inspector sa kanya at sinabihan siyang maaari niya itong tawagin na parang kahit sinong normal na tao. Kaya pinutol siya ni Sherwin at tinanong siya tungkol sa anumang mga kaso kung saan nasawi ang mga Maharlika noong mga nakaraang araw. Kaya tinanong niya ito, "Ano nga ba ang gusto mo?" Kaya sinabi niya sa kanya, "Dahil wala akong makuhang ebidensya laban sa kanya, wala akong ibang magagawa kundi ang maghanap sa mga nakaraang kaso." Kaya ipinaalam sa kanya ng inspector na mayroon ngang isang Maharlika na nasawi sa isang nayon 2 araw na ang nakalipas, at siya ay naglalakad mag-isa sa tabi ng lawa sa gabi at biglang bumagsak sa lupa at nasawi. Kaya sinabi sa kanya ni Sherwin na pupunta siya roon at titingnan kung ito ay isang pagpaslang or isang natural na pagkasawi. Pagkatapos nito, sumakay sila ng tren at pumunta sa nayon. At pagdating nila, tinanong ng inspector ang mga opisyal doon na alamin ang higit pang mga detalye tungkol sa insidente.
At kasabay nito, tumayo sina Sherwin at Johnny sa isang tabi at naghihintay ng balita. At pagkatapos ng inspector sa mga opisyal, pumunta sila sa lawa kung saan nasawi ang Maharlika. Sinubukan ni Sherwin na maghanap ng anumang ebidensya na maghahatid sa kanya upang malaman na ito ay isang pagpaslang. At pagkatapos nilang maghanap, bumalik sila upang sumakay ng tren upang umuwi muli. Galit na galit si Sherwin dahil wala siyang nakitang ebidensya at sumuko siya sa katotohanan at ito ay isang natural na kasawian lamang at hindi isang pagpaslang. Kaya binalaan siya ni Johnny na kumikilos siya na parang bata dahil ang bagay na ito ay hindi natapos ayon sa gusto niya. Kaya nagalit si Sherwin sa kanya. Kaya tinanong siya ni Johnny kung bakit mo ako kinakausap ng ganito. Kaya sumagot siya na wala kang silbi at ikaw rin ang dahilan ng aking kalagayan kung hinayaan mo lang akong tapusin ang lalaking iyon. Kaya tinanong siya ni Johnny na talagang tatapusin mo siya kung wala ako roon. Kaya itinulak siya ni Sherwin at sinabi sa kanya na hindi siya ang may gustong pumaslang sa kanya. Kung pinaslang ko siya, mas napalapit sana ako sa palaisipang ito. Kaya sumagot si Johnny, nakakalungkot, binaygo mo ako. Kung gusto mong maging pumapaslang, gawin mo ito nang mag-isa nang wala ako. At umalis si Johnny at iniwan siyang mag-isa. Maya-maya, sumakay si Sherwin sa tren at hinanap si Johnny at hihingi ng tawad sa kanya. Ngunit nadatnan niya itong ikinakandado ang pinto at ayaw siyang makita. Kaya't mag-isang pumunta si Sherwin sa restaurant, at nang umupo siya sa kanyang mesa upang pumili ng pagkain, nagulat siya kay Morold at sa kanyang kapatid na nakaupo sa harap niya. Kaya't dali-dali siyang pumunta at naupo kasama nila. Nagulat si Luis sa kanya at tinanong ang sarili kung ano ang nagdala sa kanya rito sa ganitong panahon. Kaya sinabi ni Morold, naaalala kita, hindi ba ikaw ang taong kasama natin sa barko? Marami akong nabasa tungkol sa iyo sa mga pahayagan at nagawa mong lutasin ang isang kaso na kinasasangkutan ng isa sa mga Maharlika. Siyempre, sumikat ka at nagkaroon ng maraming kliyente. Kaya sumagot siya, tama ka, pero wala akong pakialam sa mga walang silbing kasong ito. Kaya pinutol siya ni Luis at sinabi sa kanya na gusto nilang magpatuloy sa pagkain ng mag-isa. Kaya sinabi niya sa kanila, pero wala pang dumating na pagkain or inumin. Mag-usap muna tayo ng kaunti bago dumating ang pagkain. Kaya sumagot si Morold, wala akong pakialam at naiinip din ako. Kaya sinabi niya sa kanya na pumunta ako sa isang nayon para imbestigahan ang isang kaso, ngunit sa kasamaang palad ay medyo naiiba ang usapin, ngunit ngayon ay iniimbestigahan ko ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga Maharlika. Naniniwala ako na mayroong pagkakatulad sa pagitan ng mga kaso ng mga Maharlika at ng kaso sa barko dahil pagkatapos masawi ng bawat Maharlika ay kumakalat ang mga krimeng nagawa niya, at may iba pa sa lahat ng mga kaso, mayroong isang mastermind na nagpaplano ng krimen. Kaya tinanong siya ni Morold kung hindi ba talaga umiiral ang mastermind. Kaya sinabi niya sa kanya na baka, pero inalok ako ng assassin ng kasunduan na kung tatapusin ko siya ay sasabihin niya sa akin kung sino ang mastermind, pero hindi ko tinanggap ang alok na iyon. Pero dahil nasa bilangguan na ngayon ang assassin, pinuntahan ko siya at dinalaw para tanungin kung sino ang mastermind. At ang nakakagulat ay sinabi niya sa akin na ang taong ito ay ikaw. Kinabahan si Luis at sinabi sa sarili, isa ba itong panlilinlang? Tiyak na nagsaliksik si Sherwin at nakahanap ng impormasyon tungkol sa kanila at tiyak na inakala na ang kapatid niya ang mastermind dahil walang mga binata na nag-aaral sa mga universidad. Tungkol naman sa assassin, minomonitor namin siya pagkatapos niyang makapasok sa bilangguan at wala siyang naging contact kahit kanino. At ngayon kung tatanggi ang kapatid ko batay sa impormasyong ito, ilalantad kami sa harap niya. Dapat ko siyang tapusin bago pa siya mawalan ng kontrol sa amin. Kaya, sumagot si Morold, nakakatawa ang pahayag na iyan dahil hindi mo mapapatunayan na may ginawa ako at bukod sa pagpapatunay na ako ang mastermind ay responsibilidad mo. Kaya, tumawa si Sherwin at sinabi sa kanya, nagbibiro lang talaga ako, pero iniisip ko kung gaano kaganda kung ikaw talaga ang mastermind. Kaya, nanatiling tahimik si Morold ng ilang sandali at sinabi sa kanya, hulihin mo ako kung kaya mo. Masisiyahan ka ba kung maririnig mo akong sabihin iyon? Kaya, tumawa ng malakas si Sherwin at sumagot, mukhang natuwa ka sa biro ko. Pagkatapos ay pumasok ang inspector at tinanong si Sherwin, sino ang mga ito? Kaya ipinakilala sila ni Sherwin sa kanya. At habang nag-uusap sila, bigla nilang narinig ang sigaw ng isang babae.
Kaya mabilis silang tumakbo para tingnan kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanila ng babae na may narinig siyang sigaw na nagmumula sa pintong iyon, at nang tumingin siya sa loob ay may nakita siyang isang sawi. Kaya sinubukan nilang buksan ang pinto ngunit mahigpit itong nakakandado. Kaya sinabi ni Sherwin kay Morald, ano sa palagay mo ang gagawin natin bago makarating sa lungsod at maglaro tayo kung sino ang unang makakahanap sa kriminal? Kaya sumang-ayon si Morald at biglang pumasok si Johnny na gulat at may kaunting dugo sa kanyang damit. Nagulat silang lahat, at mabilis na dumating ang mga pulis ng transportasyon at tinanong sila kung ano ang ingay na ito. At matapos nilang makita ang bangkay, inaresto nila si Johnny bilang isang sospek. Kaya sumagot si Johnny, sandali lang, may nakabangga sa akin kanina lang habang palabas ako ng banyo. At pagbalik ko sa aking upuan, napansin ko ang dugong ito at sana maniwala kayo sa akin. Kaya sumagot sila, pakikinggan namin kayo mamaya. Pagkatapos ay dumating ang inspector at sinabi sa kanila, nagtatrabaho ako sa pulisya at ito ang aking kasamahan na si Sherwin, na nagtatrabaho rin bilang isang investigador kasama ko. Kaya nagulat ang mga opisyal sa kanila at ipinaalam sa kanila na kilala nila sila mula sa mga pahayagan. Sinabi sa kanila ng inspector na ang lalaking ito ay kasamahan ni Sherwin at hindi siya ang tipo ng taong gumagawa ng ganitong krimen. Kaya sinigawan sila ni Sherwin at sinabi sa kanila na walang dapat sayangin na oras. Ang asasin ay nasa tren pa rin at imposibleng tumalon siya mula sa tren na papuntang London sa bilis na 100 kilometro kada oras, at siya nga pala, ang susunod na istasyon ay 80 kilometro ang layo, na nangangahulugang mga 48 minuto. Kaya kailangan nating mahanap ang asasin sa oras na iyon or makakatakas siya. Lumapit si Luis papunta sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na wala tayong kinalaman sa kasong ito at mas mabuti pang huwag tayong makialam kay Sherwin. Kaya sumagot siya, tama ka, pero may isang inosenteng lalaki na inakusahan ng pagpaslang at mahirap para sa pulisya na mahanap ang asasin sa ganitong panahon, kaya bakit hindi natin sila tulungan? Sabi ni Sherwin, kung bibigyan mo lang kami ng 48 minuto, mahahanap namin ang asasin. Kaya sumagot si Morald, gagawin ko ang lahat para hindi madungisan ang pangalan ko. Kaya sabi ng opisyal, batay sa mga sinabi ng inspector, iiwan ko sa iyo ang bagay na ito hanggang sa makarating kami sa susunod na istasyon. Pero sa panahong iyon, mananatili si Johnny sa ilalim ng aming kustodiya. Binuksan ni Sherwin ang pinto sa likod ng biktima. Kaya nagulat ang inspector at tinanong siya, paano mo nagawa iyon? Kaya sumagot si Sherwin, paano ka naging pulis at hindi kayang magbukas ng pinto ng ganito? At nagsimulang maghanap ng ebidensya sina Sherwin at Morald. Sabi ni Sherwin, ang asasin ay sumakay sa dating istasyon at ang biktimang ito ay isang nagtitinda ng alahas, at tinangka siyang pagnakawan ng asasin, at nang hindi niya ito mabigyan ng bawal na gamot, inatake niya ito hanggang sa masawi. Tinanong siya ng inspector, maaari mo bang ipaliwanag pa? Kaya sumagot siya, wala na tayong oras, kaya ipapaliwanag ko na lang minsan. May dalawang magkaibang uri ng bakas ng paa dito. Ang isa ay sa biktima at ang isa naman ay sa asasin, at mas malaki ito. Tinanong ng inspector, paano mo nalaman na sumakay siya mula sa dating istasyon? Kaya sinabi niya rito, tingnan mo ang sapatos ni Morald, maputik ito dahil sumakay din siya mula sa dating istasyon. Kaya sumagot si Morald, umuulan nga roon, pero maaliwalas na ang panahon ngayon. Kinuha ni Morald ang bote ng juice at tiningnan ito at sinabi sa kanila na hinalo ng asasin ang substance dito, at ang gamot na ito ay may napakalakas na epekto. Kaya nagtanong ang inspector, kung gayon bakit pinaslang ng asasin ang biktima? Sumagot si Morald dahil hindi inaasahan ng asasin ang nangyari. Malamang noong binigyan niya ng bawal na gamot ang biktima, bigla itong nagising muli. At base sa hitsura ng sugat, ang sandatang ginamit ay kutsilyo, at tiyak na nabigla ang kriminal sa dami ng dugong naroon. Kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa sugat upang pigilan ang pagdurugo. At pagkatapos niyang matapos, kinuha niya ang susi at nilak ang pinto sa likuran niya upang walang makatuklas sa bangkay. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis silang dalawa sa pinangyarihan ng krimen, at sinabi sa kanila ni Morald na 39 minuto na lang ang natitira. Pagkatapos, tinawagan ng isa sa mga trabahador ng tren si Morald at dinalhan siya ng isang libro na naglalaman ng listahan ng mga pasahero.
Pagkatapos niya itong basahin, nagpasalamat siya rito at nakipagkamay. Kaya't nagtanong si Luis, may natutunan ka ba? Kaya't sumagot si Sherwin na susubukan niyang bawasan ang bilang ng mga sospek, ngunit gagamit siya ng ibang paraan upang direktang matukoy ang pumaslang. Pagkatapos noon, uminom sina Morild at Luis ng tsaa, at sinabi ni Morild na labis na nalungkot ang kriminal dahil sa krimeng nagawa niya. Kaya't kinabahan siya at iyon ang dahilan kung bakit niya nabangga si Johnny habang papasok sa banyo. Alam mo ba kung bakit siya pumunta sa banyo noong una? Sumagot si Luis dahil nasa kriminal ang armas at susi ng kwarto, at kung itatago niya ang mga ito, nangangahulugan ito na siya ang asasin, kaya pumunta siya roon para iligtas ang mga ito. Kaya eksaktong sagot ni Morild, nakalock ang lahat ng bintana sa tren maliban sa bintana ng banyo, at pumunta rin siya roon para maligo mula sa dugo dahil hindi niya maitapon ang kanyang mga damit. Kaya wala siyang ibang magawa kundi labhan ang mga ito. At nga pala, ang mga bakas ng paa sa sahig ay mula sa mga sapatos na ibinibigay lamang sa mga kawani ng tren, at mayroon ding natatanging marka ang mga guwantes ng kawani, ibig sabihin kung itatapon niya ang kanyang jacket or guwantes, mabubunyag na siya ang asasin. Nagtanong si Luis, kaya hahanapin natin ngayon ang mga tripulante. Kaya sumagot si Morild na 6 ang mga miyembro ng tripulante, at kapag naabot na ni Sherwin ang konklusyong ito, titipunin niya silang lahat. Ngunit bago sila tipunin, pupuntahan ko muna ang bawat isa dahil may gusto akong gawin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtipon silang lahat kasama ang 6 na miyembro ng tripulante at inutusan nila ang sino mang may malaking sukat ng sapatos na humakbang pasulong. Kaya 2 lamang ang humakbang pasulong at pumunta ang inspector para suriin ang kanilang mga guwantes. Sinuri niya ang una at nakitang malinis at tuyo ang kanyang mga guwantes. At nang marating niya ang pangalawang tao, basa ang kanyang mga guwantes at inutusan itong buksan ang 2 kamay. Kinabahan ng manggagawa at ayaw itong buksan. Kaya sinigawan siya ng inspector na ipakita ang kanyang mga kamay. At nang buksan niya ang mga ito, nakita nilang puno ng dugo ang mga ito. Tinanong nila siyang lahat kung bakit niya ginawa ito. Kaya sumagot siya, pero wala akong pinaslang, ang dugong ito ay dahil nasaktan ko ang aking kamay. Kaya inutusan siya ng inspector na tanggalin ang kanyang mga guwantes. Nang tanggalin niya ang mga ito, nakita nila ang mga marka ng sugat sa magkabilang kamay. Kaya sinabi niya sa kanila, wala na kayong ebidensya laban sa akin ngayon. Sabi ni Morild, may mali dahil sinabi mong nasaktan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga guwantes. Paano naabot ng dugo ang iyong salamin? Kaya nagulat ang manggagawa at nagpatuloy si Morild, imposibleng maabot ng dugo ang lugar na iyon habang nakasuot ka ng guwantes. At sa huli, inamin ng asasin ang krimen. Sinabi sa kanila ni Morild, 3 minuto na lang bago tayo makarating sa susunod na istasyon at nalutas natin ang krimen sa tamang oras. Pagkatapos ay umalis si Morild at ang kanyang kapatid. Pinuri siya ni Luis dahil napansin niya ang maliit na betik ng dugo. Kaya sumagot siya, oo, dahil dugo ko iyon. Kaya nagulat ang kanyang kapatid. Nagpatuloy si Morild, sigurado akong susubukan ng kriminal na umiwas, kaya pinuntahan ko ang bawat isa bago pa natin silang lahat makilala at inilagay ang aking dugo ng random sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.